Mula pa noong unang panahon, walang makapagpapatumba sa lumang balong ito. Ngayon, napapalibutan ito ng napakaraming pinakamahuhusay na eksperto. Dahil lang may dalawang aninong mahiko na sabay na lumitaw sa kailaliman ng kabundukan. Ang isa ay ang hari ng mga aliping bangkay na nabuhay ng libo-libong taon. At ang isa pa ay isang tamad na binatilyong pawisan ang t-shirt. Sa gitna mismo ng usok at hamog na bumalat sa lahat, inihuunat mo pa ang daliri mo sa kawalan at tiningnan mo. At sa isang iglap, sumabog ang noo ng walang kamatayang hari ng mga aliping bangkay. Natigilan sa lugar ang lahat ng nasa eksena sa tagpong iyon. Ni ang deputy head ng Maushan ay umamin na hindi niya kayang sagutin ang isang galaw mo. Habang ang lahat ay gulat na gulat at hindi pa nakakabawi, bigla kang sumigaw sa gitna ng mga tao. May cellphone ka ba o wala? Pagkasabi mo niyan, tuluyang napatigagal si Zhang Feng. Hindi niya talaga maisip ang taong nasa harap niya. Mula sa suot hanggang sa dating, mukha kang galing sa sinaunang panahon. Pero bakit pag nagsalita ka, sobrang moderno? At sa mismong sandaling nakatulala siya, may biglang lumitaw na cellphone sa kamay mo, di niya alam kailan. Ay 2025 na pala ngayon. Mukhang matagal ka ng gising. Tamang-tama, noong panahon na una kang napadpad sa sinaunang panahon. Habang pinaglalaroan mo ang cellphone, at bulong ka ng bulong sa sarili mo. Tao ka ba o multo ka? Hindi napigilan ni Zhang Feng na magtanong ng may pagtataka. Ngumisi si Wenyan at umirap. Nakakita ka na ba ng maltong kasing gwapo ko? Hindi na sila pinansin ni Zhang Feng at ng iba pa, kundi sinulyapan lang ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa, at tiningnan din ang kabaong sa unahan ng hari ng mga aliping bangkay. Matalino rin pala ang maliit na aliping bangkay na ito. Ako pa talaga ang napili niyang pagtulugan. Ginawa pa akong parang gamit na pambabad sa paglinang niya. Gaya nga ng hinala mo. Noong 300 taon na ang nakalipas, natagpuan ng hari ng mga aliping bangkay ang napakainam na puok na ito. Napansin niyang ang kinang ng araw at buwan dito ay kakaibang mas masagana. Kaya itinuring niya ito bilang sariling libingan. Pero hindi niya alam na naging ganito kakaiba ang lugar na ito. Dahil lang sa ikaw ang mahimbing na natutulog dito. Kahit mukhang nagbibiro lang ang sinabi mo. Pero sa pandinig ni Zhang Feng at ng iba pa, para na rin yung 1 toneladang bomba na sumabog. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng hari ng mga aliping bangkay, ay dahil pala sa iyo sa harap mismo nila. Hindi nila mapigil ang mapatingin sa iyo. Puno ng pagdududa at pagkapukaw ang puso nila. Ano bang klaseng lakas ang meron ka? Kaya ka tinuring ng hari ng mga aliping bangkay na parang gamit sa paglinang. Ako si Zhang Feng, sir. Nasa night guard ako ng COP 749. Hindi ko alam kung paano ka tatawagin. Pinigil ni Zhang Feng ang pagkabigla sa loob niya. Magalang niyang tinanong. Mahinahon mong sagot, Li Yi. Galing kayo sa anong panahon? O mas tama bang sabihin, sino ang emperador noon? Pagkasabi nito, sabay na napatayo ang balahibo ng lahat sa paligid. Lalo na ang mga disipulo. Parang gusto nilang tumilapon ang mga balahibo sa gulat. Sabay-sabay silang nasabik ng husto. Kung tutuusin, ang nasa harap nila ay isang alamat na buhay pa mismo. At napakatagal nang nabubuhay. Sa COP 749 na kayang magsilang ng mga henyo sa bawat henerasyon. Bihirang-bihira pa rin ang ganito. Habang pinipigil ng lahat ang hininga at hinihintay ang sagot mo, dumaan ang boses mo kasabay ng hangin. Noong bago pa ako matulog, ang emperador ay isang taong ang pangalan ay Zhaoling. Mahigit 1,000 taon na mula noong panahon ng dinastiyang Song sa Hilaga. Napanganga na lang sa gulat sina Zhang Feng at iba pa. Halos lumabas na lang iyon nang hindi sinasadya. Ginoong Li, ikaw ba talaga? Pero hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya. Biglang kumulog ng malakas. Isang ubod lakas na kidlat na parang dragon. Mabangis na humagupit patungo sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Feng sa isang iglap. Kidlat ng langit iyon. Wala na siyang panahon pang mag-isip. Dinala niya ang dalawang nasa tabi niya at handa nang tumakas. Pero napansin niyang lumipad na pala ang sariling katawan. Binalot ang tatlo ng isang banayad na puwersa. Tulak muna palayo. Kasunod nito, isa-isang dumagsa ang mga kidlat. Parang dragon ang kapal at kintab ng mga kidlat. Sa isang kisap mata, lulunurin ka nito. Boom! Kagagaling lang ng unang bagsak ng kidlat. Agad na sumunod ang ikalawa. Natulala at nakanganga sina Zhang Feng at ang iba pa. Lumalabas na ang tanghaling iyon ng ulan at kulob. Hindi pala iyon dulot ng hari ng mga multo, kundi ang sakuna ng kidlat na hinatak mo mismo. Hindi ordinaryong kuryente ito. Tanging mga nagsasanay na umabot sa antas na lila ang damit, ang makakaranas ng sakuna ng kidlat. Ito ang tinatawag na duhong kalamidad. Tanging mga nagsasanay na umabot sa antas na lila ang damit, ang makakaranas ng sakuna ng kidlat. Ito ang tinatawag na duhong kalamidad. Mabilis niyang kinuha ang telepono, at agad na iniulat ang sitwasyon sa COP 749. Pero habang nag-uulat siya, nasaksihan niya mismo ang nakapanindig balahibong tagpo. Isa-isang bumabagsak ang mga kidlat. Mula ika-10 hanggang ika-11. Walang katapusan ang pag-ikot ng isip niya. Kahit sa labas ng bundok ilaw, kita pa rin sa kalayuan ang langit sa kaloob-looban ng bundok. At ang nakakatakot na ulap ng kidlat, parang katapusan na ng mundo. Kasabay nito, nalaman ng punong tanggapan ng COP 749 sa Beijing, na dumaranas ka ng mahigit 9 na kidlat na sakuna. Kaya agad nila itong sineryoso, at nagpasugod ng agarang pulong sa pinakamataas na antas. Mga kasama, ano ang palagay ninyo sa mapanganib na pagtataya tungkol kay Lin Yan?
Nitandaan ko na nang saklawin noon ni Wang Yi ang sakuna. 18 lang na kidlat ang dinaanan niya. Dahil lang sa lakas niya, kinailangan pa nating isabak ang 5 tagapagbantay sa huli, bago siya napatumba, at ang kidlat na sakuna ni Lin Yan. Baka mas malala pa kaysa roon. Sa meeting room ng COP 749, mabigat ang hangin sa paligid. Parang sinasakal ang dibdib mo. Biglang nagsalita ang babaeng dalubhasa, na nakatuon sa pag-aaral ng mga nilalang at pangyayaring lampas sa kalikasan. Sabi niya, Ginoong Zhang, ano sa tingin ninyo? Nitandaan ko na noong kayo ang kumilos, nayanig si Wang Yi. Kaya hindi na lumaki pa ang gulo. Nanatiling nakapako ang malalim na mga mata ni Ginoong Zhang sa screen. At dahan-daang nagsalita, ang kabataang ito. Ang lakas niya ay hindi bababa sa isang veterano sa antas na lila ang damit. At malamang ay mas mataas pa sa akin. Pagkasabi niya yun, ang mga nakatataas sa meeting room ay sabay-sabay na natahimik. Si Ginoong Zhang ay isa sa mga haligi ng Maoshan sect at isa sa mga tunay na eksperto sa pakikipaglaban. Kahit siya ay ganoon ang pagtataya. Gaano ba talaga kalakas ang taong ito? Nagpatuloy si Ginoong Zhang sa pagsusuri. Ngayon, lampas 20 kidlat na ang napagdaanan niya. Noong ako'y dumanas ng lila na damit na sakuna, 35 lang ang akin. Batay sa impormasyong ipinasa ni Zhang Feng, hindi pa tapos ang kidlat niya. Kung umabot ito sa 30, halos nakabaon na siya sa poste. Sa pagbigkas ni Ginoong Zhang, nabalot ng katahimikan ang meeting room. Mas lalong kumunat ang noo ni Direktor Lin ng punong tanggapan. Kaya bang umabot sa 30 kidlat? Kahit hindi kasing lakas ni Ginoong Zhang ang iyong lakas, lumampas ka na rin sa hanay ng mga tagapagbantay ng Porma Sayon. At nakapasok na sa hanay ng tunay na mga mandirigma, agad siyang nagpasya, at inutusan ang mga nasasakupan. Suriin kung sino ang pinakamalapit na tagapagbantay sa lungsod ng Dali, na nasa paligid ng probinsya ng Yunnan. At kung sino ang nag-aaklas ng Porma Sayon. Sa mismong sandaling bumagsak ang boses niya, biglang binuksan ang pinto ng silid-pulong. Isang tauhan sa Intel ang pasugad na pumasok. May nangyari sa punong tanggapan. Nakatanggap ng balita ang Fengdo sa Chongqing. Bandang 2:30. Dapat sana ay binubuksan lang iyon tuwing pista ng mga multo. Pero biglang bumukas ang tarangkahan ng Fengdo. Sabay-sabay na naglabasan ang napakaraming sundalong anino at malulupit na multo. Ha? Ano raw? Pero bago pa siya makabawi sa gulat, may isa pang tauhan sa Intel na pasiga na sumugod. Pumasok. Nagkaroon ng pagbabago sa Lock Dragon Well sa kalawakan. Maraming masamang enerhiya ang sumango mula sa balon. Kasabay pa ng alulong ng dragon. Ngayon, ang mga tagapagbantay ng array sa kalawakan ay naka-emergency lockdown na sa paligid. Kasunod nito, isa pang sunod-sunod na masamang balita ang dumating. Punong tanggapan, biglang lumindol sa Zhongnan Mountain. Nagkabiyak ang bundok at nagkaroon ng malaking bitak. Mula sa loob ay umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong ungol ng mga multo. Parang piling ng 12-12 na butong nakatayo. Isa-isa ring nagtakbuhang magulat ang mga tao sa Intel. Biglang nagkagulo ang silid-pulong. Hindi na rin mapaupo si Linde. Maging si Zhang Lao na noon ay kalmado lang na parang walang pakialam. Ay hindi rin napigil ang mabahala. Bawat balitang lumalabas lang ng Padaskol ay sapat nang magpasimuno ng buong atensyon ng Kuchi 749. Pati si Tai daw ay halos magulantang. Pero ngayon, parang nagkasundo na sila. Sunod-sunod na sumabog ang mga balita. Kahit tanga, mahahalata rin, na siguradong may koneksyong sanhi at bunga ito. Kaya ba dahil sa paglitaw mo na ito, dakilang nilalang na 1000 taon na ang tanda? Kasabay nito, sa loob ng malaking pinto na pinagdugtong ng Fengdo at ng sinaunang lungsod, biglang umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na alulong na parang iyak ng multo at sigaw ng lobo. Sundan agad ng malaulap na itim na masamang hangin, na nagsiklab palabas mula sa tarangkahang multo. Kasunod ang walang katapusang mga sundalong anino at malulupit na multo na naglabasan. Agad na dumating si Zhao Liao kasama ang kanyang pangkat. Plano sana niyang mabilis na ayusin ang usaping ito. Pero nakita niyang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Titig na titig lang siya sa pintuang iyon, sa nakabukas na tarangkahang multo. Nagseryoso ang mukha niya hanggang sukdulen. Akala ko multo lang ang lumabas mula sa tarangkahang multo. Pero mukhang hindi pala. May mga pagkakataon talaga na nakatakas ang mga multo mula sa ilalim ng lupa. Pero iba ang nangyari ngayon. Sobra sa 10,000 ang mga multong lumabas. At hindi lang basta marami. May ilan pang totoong malalakas na multo. Kahit si Zhao Liao ay nakaramdam ng lamig sa dibdib. Ano ba talaga ang nangyayari sa bahagi ng ilalim ng lupa? Hindi kaya inatake na ng mga multo ang underworld? Habang nagdududa si Zhao Liao, ang mahigit 10,000 sundalong anino na kanina ay umaatungal pa, ay biglang naging tahimik na nakakatakot. Kasunod nito, umikot ang malamig na hangin sa loob ng tarangkahang multo. At may isang halijing pulang lotus na inangat ng isang halimaw na 4 ang paa, mas nakakatakot pa kaysa hari ng mga zombie. Sa wakas, dumating din ang sandaling hinihintay kita. Sabi ko na sa inyo. Kahit nasaan ka pa. Balang araw magiging asawa kita. Sa kabilang panig, sa Lock Dragon Well sa kalawakan, isang tauhan sa Intel ng Kuchi 749, kakausap lang sa telepono at nagre-report ng sitwasyon. Biglang may umapaw na napakaraming itim na likido mula sa loob ng Lock Dragon Well. Bumulwak ito na parang bukal. Kasunod, nagsama-sama ang mga itim na likido at naging parang ilog. Parang isang maitim na Diyos na dragon. Lalong lumalakas at nakabibinging ang alulong ng dragon. Agad na napuno ng ulap ang bulwagan ng Diyos sa pamilya ni Qin.
Matapos ang 1,000 taon, dumating din ang sandaling ito. Ungol ng itim na dragon. Sigurado akong babawiin ko ang galit dahil sa pagkamatay ng kapatid kong dragon noong taong iyon. Ang ganitong pangyayari ay napakaikli lamang. At bawat nangyari ay matapos ka lang bumalik na ganap. At sa oras na iyon, sa kailaliman ng bundok ilaw. Ika-30 kidlat na ang bumagsak. Sapat na ang titig mo para tila sisiklab ang langit. Para maiwasang wasakin ng kidlat ang kagubatan. Parang gaya ng paglipas ni Yuan Yi noon nang magtiis sa kalamidad. Sa gitna ng himpapawid. Ang kidlat na hatid ng hangin ay nakakapayanig sa sinumang makakita. Napatili sa gulat ang mga kasama ni Zhang Feng. Para bang napigilan ang lalamunan ni Lao Chen ng nagbabagang uling. Hirap na hirap niyang sabi. Kalalapag lang ng mga salita, at bumagsak ng rumaragasa ang 50 kidlat, halos landagin ang talukap ni Zhang Feng. Ayon sa nalalaman niya, ang nakakalampas sa higit 50 kidlat ay sobrang bihira, at lalo nang halatang antas na ang usapan nila. Tapos na ba talaga ang kalamidad mo o ano? Isa, kasunod ang isa pa. Kakagising ko lang at ni isang subo ng agahan wala pa. Tapos hinati mo na ako ng kalahating oras. Kalalapag lang ng mga salita, at biglang natahimik ang nagngangalit na ulap ng kulog. Napatulala si Zhang Feng. Naisip niyang baka ikaw ang sumigaw para tumigil iyon. Kung hindi lang ito ilusyon ng pandinig ng kulog, hindi na niya iyon basta iisipin pa. Dahil wala pa siyang narinig na may kayang sumigaw at pahintuin ang kalamidad. Mabilis na nagkalat ang maitim na ulap, bumagsak ka mula sa langit papunta sa lupa. Sinalubong ka ni na Zhang Feng, at nagulat na nakita kang ni isang gasgas wala. Pati ang damit mo, bago na bago pa rin. Ginoong Lin Yan, ayos ka lang ba? Kala tapos mo lang ba sa kalamidad? Tanong ni Zhang Feng. Parang ganoon na nga, nag-uunat ako ng konti ng mga buto ko. Pwede bang pakiusap, siksikan ng tao, bahagyang ngumiti si Wang ng Reyna. Sabihin mo lang, gagawin namin ang lahat, tulungan mo akong magpatupad ng ID, at dagdagan na rin ng bank card sa bank ng Jiangkang. At irehistro ako sa COC 749. Maya-maya, mataman kang tiningnan ng lalaki sa ID at bank card, saka napangiti ng masaya. Mukhang legal na mamamayan na rin ako ngayon. Sabi ko na nga, ayos na. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang mga dokumento at handa nang umalis. Nagulat si Zhang Feng. Hindi niya inakalang ganoon kabilis kang aalis. Akala niya kung paano ka pa mapapahinto, pero hindi ka niya napansin. Lumingon ka at tiningnan ng isang pader sa harap. Malalim ang tingin. Parang nababasa mo ang lahat sa kabila ng pader. At sa mismong oras na inaalala pa ni Zhang Feng ang sinabi mo noon bilang bata, biglang may mensahe sa cellphone ng group chat ng mga bantay sa gabi. Isang emergency ang nangyari sa Zhongnanshan. Isang naunang alagad na nagmana ng pangalan ni Zhongnanshan ang personal na nag-imbestiga. Bagamat natukoy ang pinagmulan, hindi pa rin ito nahuli. Nawala ang bakas ng naunang alagad na iyon. Sa muling paggunita ni Zhang Feng sa direksyong tinitigan mo kanina. Tama, sa Zhongnanshan nga. Sino ang nagdulot ng lindol sa Zhongnanshan? May palatandaan na ba? Meron. Sabi ng naunang alagad. Isa iyong daang dinaanan ng mga nagsasanay ng daw. Sa kabila naman, pagkalayo mo sa bundok, nagpalit ka ng damit, at naglakad papunta sa direksyon ng Zhongnanshan. Tapos lumiko sa isang walang tao na eskinita. Hindi nagtagal, isang bugso ng maitim na usok ang sumirit mula sa ulap. Saka sa isang kisap lang lumapag sa harap mo. Mula sa usok, umalingaw ang isang magalang na boses. Lin Zun. Nagkalas ang itim na ulap, at lumitaw ang isang lalaking taga-dangsi na may marangal na tindig. Umabot sa sukdulan ng galang at pagyukod niya. Matagal na panahon na mula nang muli kitang makita. Halos gusto na niyang agad sumugod at yakapin ka. Tumayo ka na. Hindi ko inaasahan na susunod ka rin pala sa pagtulog. Tiningnan mo siya ng isang beses. Napunta ang tingin mo sa bisig niya na duguan. Xiaohei, nasugatan ka. Talagang bihirang makita to. Sino ang nanakit sa'yo ng ganyan? Hindi kaya si Zhongnanshan ang matandang iyon? Napangiti si Xiaohei at bahagyang tumango. Oo, Lin Zhen. Balak niya sana akong ikulong sa Zhongnanshan. Para alamin ang pinagmulan ko. Pero naisip kong hanapin ka. Kapag hindi tugma ang usapan, agad niyang inaasinta ang kamay. Ngumiti ka nga, nakakagulat. Sa panahong ito, may kaunti ring alam ang matandang iyon sa Zhongnanshan. Talagang may pinagbubuga siya. Sa Zhongnanshan, halos walang makatalo sa kanya. Lumapit ka at bahagya mo siyang hinaplos. Ang sugat sa kamay ni Xiaohei. Kasunod niyon, lumitaw ang isang mahiwagang tanawin. Ang Zhongnanshan na nakakapit sa sugat, ay agad na nabura ang kapangyarihang mula sa labas. Mabilis na nagsara ang sugat. Muling lumuhad si Xiaohei at yumukod. Hindi mo kailangang maging sobrang formal sa akin. Huwag mo na ring sabihing ikaw ay nasa ilalim ko. Nasabi ko na, hindi ako tumatanggap ng mga tauhan. Mag-isa akong mas malaya. Lin Zhen. Noong araw, iniligtas ninyo ang buong pamilya ko sa panganib. At pinayagan ninyong mabuhay muli ang asawa ko ng isang beses pa. Ang dakilang kabutihan at biyayang ito. Kusang loob kong ihahandog sa inyo ang pagsisilbi ko. Lahat ay sariling kagustuhan ko. Pagkatapos noon, dagdag niya. Ito rin ang dahilan kung bakit ako pumili na matulog. Pagkaalis ninyo noon, sinamahan ko ang asawa ko hanggang sa pumanaw siya ng mapayapa. Tapos nagpa siya akong matulog, para lang hintayin ang pagbabalik ninyo. Dahil kung wala kayo, ang mabuhay ay wala ring saysay. Kung gayon, magsikap ka ng mabuti sa panahong ito. Hindi mo kailangang laging sumunod sa akin. Sanay akong mag-isa.
Dapat mo ring namnamin ang mundong ito ng maayos. Pagkasabi noon, unti-unting naglaho ang kanyang anino. Lumuhad si Xiaohei at inihatid siya sa pag-alis. Ipinagbubunyi ang pag-alis ni Lin Zhen. Samantala, ang Fengdu County ay tuluyang naging paraiso ng mga multo. Mabuhay ang himpapawid, sigaw ng mga multo at alulong ng mga lobo. Naglipa na ang masasamang espiritu at mga hukbong multo sa buong bundok at kaparangan. Kung hindi lang dahil sa nasa loob ng tarangkahang multo, ang nakakatakot na babaeng multo sa Honghuachu, walang utos. Ang mga multong nakapaligid doon ay hindi manggahas umalis ng basta-basta. Natakot sila na baka matagal nang nalubog ang Fengdu County. Pero kahit wala ang utos niya, hindi pa rin basta makakaalis ang mga halimaw na ito sa sandaling iyon. Dahil sa paghihintay ng mga tao at kabayo ng COP 749 sa Fengdu County. Sa wakas ay dumating ang suporta mula sa punong himpilan. 3 lang ang dumating na suporta. Pero ang pagdating ng 3 ito, ay agad nagpatigil sa higit 10,000 multo at hukbong multo. Para bang humarap ang isang dambuhalang kalaban, 1,000 multo. At kusa pang nagbigay daan. Ang pinuno ang unang pumasok, may 2 siyang kasamang sumunod. At huminto sila sa harap ng Honghuachu. Ang pagdating ng 3 ito ay parang pampakalma ng loob. Na nagpatahimik sa mga tao ng COP 749 sa Fengdu County. Dahil ang nasa kaliwa at kanan ay kapwa mga taong nasa antas ng lilang balabal ng landas ng pagsasanay. At ang nasa gitna na si Liwang ay higit na mabigat pa. Siya ang haligi ng COP 749, na kinikilalang may pangalang Dao Ji sa korona. Isa rin siya sa mga pinakamakapangyarihan sa buong ngayon na malaking gusali. Nakatayo roon si Liwang nang walang kailangang ilabas na aura. Pero sa tindig pa lang, ramdam na ang matinding bigat, kasing tibay ng bundok tay. Malamig niya lang sinuyod ng tingin ang mga multo at hukbong multo na naroon. Sa huli, napako ang tingin niya sa Honghuachu. Ang mahal na panauhin mula sa mundong hindi kita ng araw. Mas mabuti pang maging panauhin sa pista ng mga hindi ganoong espiritu. Hindi pwedeng basta pumasok ang mga espiritu ng kabila sa mundong ito. At kung gayon, ano ngayon? Mula sa punong pulang bulaklak, may umalingaw-ngaw na tinig na mabigat pero nakabibighani. Pagpatuloy ni Liwang na bahagyang nakakunot ang kilay. Maging ito man ay ang kulungan ng mga multo o ang kulungan ng ilalim ng lupa. Lahat ay dapat sumunod sa mga patakaran na itinakda ng ilalim ng lupa. Kapag hindi araw ng mga hindi ganoong espiritu, bawal basta pumasok ang mga espiritu sa mundong ito. Ikaw pa talaga ang nagkalakas loob na bumuksan ang tarangkahan ng mga multo at pumunta rito. Hindi ka ba natatakot na habulin ka ng ilalim ng lupa? Ang tinig niya ay parang martelyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib. Ang mahihinang espiritu na lang ang makakaramdam ng kirot sa dibdib. Halos mapasailalim ang kaluluwa at espiritu sa takot. Pero mula sa punong pulang bulaklak, may dumating na malamig at mapanlibak na tawa. Panagot. Depende na kung may kakayahan ba talaga ang ilalim ng lupa ngayon na manghimasok. Pero kahit may kakayahan man sila, sino ang makakahadlang sa paghanap ko sa aking asawa? Kahit ang ilalim ng lupa, wala rin silang magagawa. Mas lalong sumikip ang noo ni Liwang. Malinaw na maraming impormasyon ang nakatago sa sinabi ng kabilang panig. Bago pa siya makapag-usisa, muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa punong pulang bulaklak. Isinilang bilang lahat ang Buddha protector ng katawan. Akala mo ba nasa landas ka ng hari ng kabisaan? Ang mga alagad ng Buddha at ng karaniwang tao, bihira na ring magkaroon ng tunay na henyong katulad mo. Sasabihin ko na lang sa iyo, pumurong ka na at magbigay daan. Ang paglalakbay kong ito ay para lang hanapin ang aking asawa. Kung hahadlangan mo ako, huwag mong isisi kung hindi ko bigyan ng mukha ang hari ng kabisaan. Kakasabi lang niya, bamalat ang langit na puno ng malaimpyernong hangin. Ang dating maaliwalas na puso ng lahat sa COP 749 ng Fengdu ay muling nayanig. Muling nabanggit ang pangangati ng lalamunan. Pero ni Katie Ting, hindi kinabahan si Liwang. Humakbang siya palabas sa malamig na daan. Kung hanapin mo ang asawa mo, natural lang na hindi ako makikialam. Pero nasa mundong ito tayo. Ang paglabas mo rito ay siguradong magdudulot sa mundong ito ng hindi masukat na epekto. At dyan, hindi ako pwedeng manahimik na lang at baliwalain. Hindi pa tapos ang sinabi niya. Ang katawan ni Liwang, si Kuwa Wu, ay biglang nagniningning ng gintong liwanag. Parang ang mismong hari ng kabisaan na bumaba sa mundo. Lumaban ka na lang. Matapang kang hamarang sa paglabas ng tagasunod ng mga multo. Sa tabi ng punong pulang bulaklak, may isang sundalong multo na napakalamig ng aura. Nagalit na umatungal bilang pinuno, hinugot ang malaking itak ng ulong multo at dumaluhong pasulong. Nang makita ito, umatungal ng malakas si Liwang. Sa isang simpleng sigaw lang na iyon, may dala itong nakagigimbal na dignidad. Ang alo ng yin ay lumiit hanggang maging wasak na hangin ng multo. At lalo pang umigting ang puwersa, tuwirang tumama sa pinuno ng mga sundalong multo. Biglang nagbago ang mukha ng pinuno ng mga sundalong multo. Agad nitong hinigpitan ang kapit sa malaking itak ng ulong multo. At tila pilit na sisikoping salagin. Pero sa susunod na segundo, sa punong pulang bulaklak, may muling sumabog na nakakatakot na bugso ng yin. Na sumalpok sa alo ng yin. At sa isang kisap mata, parehong nawala. Dahan-dahan akong bumangon ng reyna ng mga multo. Lumitaw sa pulang bulaklak ang isang malabong anyong hindi maaninag. Mukhang palamuti lang na pang celebra. Pero wala kang mararamdamang kahit kititing na saya. Ang tanging naroon ay nakakapigil ng hiningang presyon ng lakas sa labanan. Nang makita ito, nagningning ang mga mata ni Liwang. Magkasalikop ang dalawang palad.
Sa sandaling ito, ang liwanag ng Buddha ay tunay na nakipagtagpo sa labanan. Walang tinatawag na dasal o mantra ng pagpalayas, para lang labanan ang mga demonyo at alisin ang kasamaan sa sukdulan. Ang mayroon lang ay isang pisikal na puwersang lampas sa pagkaunawa, at hindi lang noong sinaunang panahon. Kahit sa modernong panahon, bihira rin itong makita. Samantalang si Yanji, ni bahagya ay hindi nagulat. Habang sinabi niya iyon, agad bumangon ang manipis at maganda niyang kamay na multo, at sinalubong ng suntok ang malaki at magaspang na kamay ni Liwang. Bumagyo. Ang liwanag ng Buddha at ang malamig na hanging multo ay sabay na umikot sa buong lugar. Nayanig mismo ang buong Fengdo City sa paligid. Ang tagapamahala ng ilalim ng lupa ay umabot sa antas na nasa tuktok ng Taidao. O marahil ay ang tahimik na Haring Ming ng isa sa mga namumuna sa Taidao. Kung lakas ng katawan ang pag-uusapan, kahit ang tao at ang demonyong espada, ay napilitang umiwas at hindi manggahas na sumalpok ng harapan. Pero sa sandaling ito, ang reyna ng mga multo na lumabas mula sa tarangkahan ng mga multo, ay nakipagsabayan pa sa Liwang. Ang lumang lungsod ng Fengdo ay agad nang sumabog sa labanan. At para mapigilan ang paglaki ng sakuna, ang guhit na anino ng hari ng daigdig sa likod ni Liwang ay nag-isang kamao. Lumabas ang mapayapang amihang Amataba sa paibig sa awa at hirap ng paglabas. Sa susunod na kisap-mata, siksik na mga sundalong multo at mababangis na halimaw, ay nagkumpulan na parang iisang buo, nagising ang pighati at pagdaing. Nang makita ang reyna ng mga multo na sumasalpok, mahinahon siyang nagsalita. Diretsong hindi pinansin ang kanyang sarili. Ang sakit na sinusunog ng liwanag ni Haring Kase Tiger ba? Ikaw ang pinakamalakas na alagad ng banal na landas na nakilala ko hanggang ngayon. Sa aking palagay, naiintindihan ko na kung bakit pinadala ka rito ng mga tao sa ilalim ng langit. Bakit ka ipinadala dito? Nasa ibabaw na ang papuri mo. Ang liwanag ni Haring Kase Tiger ba sa katawan ni Liwang ay hindi pa lubusang nabubuksan, kundi lalo lamang bumigat ang presyon. Sa mismong sandaling ito, may ilang mababangis na sundalong multo na hindi na napigilan. Isang iglap at nasobrahan na ang marka. Dinala ako rito ng Kyuko 749, pero dahil ako ang pinakamalakas na pumipigil sa mga halimaw at masasamang espiritu sa panahon ko, kaya mas mabuting bumalik na lang kayo sa tarangkahan ng mga multo. Ayokong magdulot pa ng mas malaking patayan sa mundo ng mga patay. Pero pagkarating pa lang ng mga salitang iyon, isang bugso ng espiritong multo ay bumubulusok mula sa katawan ng reyna ng mga multo. Inaamin kong napakalakas mo, pero hindi ibig sabihin nun na wala akong paraan laban sa iyo. Ginagaya ko lang ang mga sinabi ng aking asawa. Kapag tinatrato niya ang kalaban, mahilig muna siyang silipin ang kahinaan ng kalaban. Boom! Sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang magtipon ng itim na hangin. Sa ilang kisap mata, nagsama-sama iyon, at naging isang malapad na ulap ng dilim, na tila ibinabalot ang lumang lupain na ito. Dumaan ang isang bugso ng hanging multo sa reyna ng mga multo. Ang matingkad na pulang anino ng damit pangkasal ay biglang naglaho ng hindi na makita, pero kahit saan sa paligid, hindi na matagpuan ang kanyang anino, tanging ang kanyang tinig na lang, ang dumarating mula sa apat na sulok. Naririnig lang ang boses niya pero di makita ang tao. Sabi na ng asawa ko, kailangang malinaw mong makita ang kahinaan ng kalaban, para malaman mo kung saan talaga siya malakas. At para malaman mo rin ang sariling kakulangan mo. Hanggang dito na lang muna, kahit ang Haring Buwan, o ang dalawang tagapagbantay, ay kinabahan at nakipaglaban ng buong tapang. Nang makita ang anyo niya, napilitan ng Haring Buwan, na ilabas ang liwanag ni Haring Kase Tiger ba, hanggang sa sukdulan. Sa saklaw na 10 metro, na bumuo ng parang espasyong hangganan. Sa loob ng saklaw ay may kapayapaan at katahimikan. Parang dalawang magkaibang mundo na biglang pinaghiwalay. Nang makita ang mahinang ngiti ng reyna ng mga multo, lalo pa siyang lumalapit. Kapag nakatagpo ako ng mga taong alagad ng Buddha, lalo na iyong mga lubhang bihasa, kahit gaano pa kalakas ang sarili ko, kapag kapantay ang kalaban, kailangan pa ring bawasan ang lakas ng 3 bahagi. Ang sagot ko noon ay na ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa ay may pagsilang at pagbangga. Pero sinabi ng asawa ko na, ang pagsilang at pagbangga ay hindi palaging absolutong tama. Tinuruan niya akong baliktarin ang sitwasyon, at sutulan ng mga taong Budista. Sa narinig ng reyna ng mga multo, bigsang tumigas ang loob ni Haring Buwan. May kutob siyang may mali, umangat ang kilay ni Yuwang at sinulyapan lang sila. Talagang sumunod siya rito kasama nila, 2 tagabantay. Nasa matingkad na pula silang lahat, napunit na ang balot ng yin na pumasok at sumisipsip. May protection na kulang ang katawan. May plano si Yuwang na iligtas ang dalawa, pero napansin niyang lumiit ang sakop ng sariling liwanag ni Buddha. Sa panahong nakikipag-usap ang babaeng multo, nagsikip iyon hanggang 5 metro lang ang layo. At puro pulang paligid, sobrang kapal ng yin na enerhiya, para siyang lumubog sa putikan. Kumikilos ang 2 paa niya na parang nasa lusak. Nang makita niya ito, hindi siya nang ahas magbagal. Umupo siyang nakasalikop ang 2 kamay sa pagninilay. Maging ang gintong katawan ng Budista ay lumitaw na. Kinuha pa ni Yuwang ang kapangyarihan. Mula sa malayo, ang taong may hawak ng panuring na tanaw, ang pinuno ng sangay, halatang hindi rin niya inasahan, na para bang haharap si Yuwang sa isang halimaw, na kailangang ibuhos ang buong lakas. Kasunod noon, may aninong dumaan. Lumabas iyon mula sa kipot ng mga multo.
Tamang-tama, ito ang unang pag-ibig ni Yuwang. Natakot siya sa mga halimaw na nakapaligid sa kanya. Sabay iyak na parang pinupulbos ang mga talulot ng peras. Ang pagsasanay Buddha ay para sa pagtatagumpay. Ibig sabihin, isinusuko ang 7 damdamin at 6 na pagnanasa. Pero sinabi nga ng Panginoon mo, hindi talaga pwedeng sa tao ang ganoon, na maisasantabi ang 7 damdamin at 6 na pagnanasa, lalo na ang Chin. Nang marinig iyon, gumalaw ang liwanag ni Buddha ni Yuwang. Pagdaka, naging rosaryo ito. Isa akong karaniwang alagad lang. Hindi na kailangang isuko ang 7 damdamin at 6 na pagnanasa, kung gusto mong guluhin ang puso ko sa Budismo. Hindi mo kaya. Baka ilusyon lang yan. Pero pagsasalita pa lang niya, ang isinagot sa kanya ay ang hilig ng babaeng multo. Isang ilusyon. Sigurado ka bang ilusyon lang iyon? Bahagyang nagbago ang mukha ni Yuwang, pero hindi pa siya nakasagot. Tahimik nang lumusat ang babaeng multo. Pumasok siya sa sakop ng liwanag ni Buddha. Nabigla si Yuwang sa tagpong iyon. Yung tunog ng solar energy, ang normal na low ika, ay tuluyang nabasag sa harap ng mga mata niya. Akala mo ilusyon ako? O totoo? Kasabay ng tinig ng babaeng multo, hindi pa nakakasagot si Yuwang. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tawang hindi akma sa pagkakataon. Ang babaeng multo ang naglaro sa taba. Gusto mo pa rin pala. Iyong itinuro sa iyo ng Panginoon mo, ang panggugulo sa mga Budista. Kasabay nito, sa isang internet cafe, pinipili mo na ang makina para magbukas. Naghahanda, sabay ika ka sa ang matagal ng lipas na. Pagdapang ng mga bayani sa pangkat, bigla mong naramdaman, ang isang pamilyar na matagal nang nawala. Kanino ba nakatuon ang babaeng ito? Paano niya naituro rito ang paraan para labanan ang mga Budista? Lahat ng pangontra ay nailabas na. Sa isang saglit, may pumasok na hinala sa isip mo. Sakto namang maayos ang ikinilos ng Kok 749. Pinapanta ang isang Budista para asikasuhin ang multo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagturo ng taba. Paano pa ba ako makakakilos laban sa mga Budista? Huwag ninyong gawin ito. Ang mga Budista ng Kok 749. Diretso na lang bang katayin? Pag-isipan mo ito. Huwag kang magpapakita ng kahit kaunting liwanag. Bakit siya narito rin? Ang mga lupain sa paligid ng kabisera ay puro public land na. Anong ginagawa nila? Paano ba napunta rito ang matandang ito? Parang nakatakas mula sa kulungan ng langit. Nakaupo ka sa harap ng computer. Ang reaksyon mo, parang wala lang sayo. Akala ko noon, may balak pa ako. Pero bigla mo na lang binitawan at nagpakawala. Sa totoo lang, kahit anong gulo pa yan, iyong mga taong sumusunod sa patakaran, kaunti man o marami, hindi nila papabayaan na lang. Pero kung talagang hindi nila pakikialaman ngayon, mukhang magkakagulo ng husto, bulong ng bulong. Naglabas ka lang basta ng isang pirasong jade. Ayos. Ituring mo na lang nakabayaran ng utang na loob sa puntod ng lupain. Sige na ba? Tutal, noong panahon nila sa Hilagang Song, malaki rin ang naitulong ko. Sa paglipas ng damdamin at alaala, bawat isip at galaw mo. Nagpadala ako ng isa pang munting na isip sa Jade, at agad na gumalaw ang mouse at nag-click, ayun. At sa oras na iyon, sa bandang grasa ng reyna ng mga multo, narinig niya ang biglang sumulpot na tawa. Huminto agad ang mga hakbang niya, napalingon ang tingin sa likod ng Moon King. Isang lalaki lang ang nakita. Nakaupo sa ibabaw ng rebeltong bato, nakangising nakatingin sa kanila. Suot ng lalaki ang sinaunang damit na marangya. Kitang-kita na hindi siya ordinaryo. Sino ka? Malalim at mabigat ang boses ng Moon King. Hindi niya akalaing hindi pa rin pala ito naayos. Ang reyna ng mga multong lumabas sa tarangkahan ng mga multo. At may isa pang matigas na target. Tumayo ang lalaki sa estatwa na bato. At halos magsasalita na sana. Pero naunahan na siya ng salita ng reyna ng mga multo. Emperador ng itim na lungsod. Nakatakas ka pala mismo mula sa kulungan ng langit. Kulungan ng langit. Pagkarinig ni Moon King nito, biglang nagbago ang mukha niya. Hindi kaya ang tinutukoy ay ang langit, ang kulungang walang sino mang makakatakas. Bahagyang napangiti ang emperador ng itim na lungsod. Mukhang tama ang hula ko. Ang pagtakas ko mula sa kulungan ng langit ay hindi aksidente. Pagkasabi nito, nanginginig ang katawan ng reyna ng mga multo. Hindi kaya dahil sa dahilan ng pagdaan sa kalamidad ng asawa ko. Nang makita niya ang ayos ng reyna ng mga multo, nakumpirma niya agad. Napangiti si emperador ng itim na lungsod. 1000 taon na ang lumipas mula noon. Bakit hindi pa rin siya natitinag? Iyong asawa mo sa labas. Sa lahat ba naman, hindi man lang marunong lamambing. Kumaway siya ng bahagya. Sige na. Hindi ko rin naman inasahang. Sagot mo ako ng maayos. Bibigyan kita ng oras na katumbas ng isang tasa ng tsaa. Sabihin mo sa akin, nasaan ang dapat ng patay mong asawa? Kung hindi. Hindi pa nga niya tapos sabihin. Sumabog na agad ang galit ng reyna ng mga multo. Hindi niya kailanman papayagan na may mang-insulto sa asawa niya, lalo na kung may gustong magpadala sa kanya sa kamatayan. Sa isang kisap mata, parehong sumiklab ang nakakatakot na labanan. Mas matindi pa kaysa sa labang dati ng reyna ng mga multo at ng Moon King. Lalong naging mabagsik, lumapit ang dalawang panig para sumanib sa Moon King. Pero sa halip, naipit siya sa isang tabi. Pero bago pa matapos ang maikling pagliyab ng insenso ang oras, ang labanan sa pagitan ng reyna ng mga multo at ng emperador ng itim na lungsod ay agad na nasira. Kita mo, napaatras ng sunod-sunod ang reyna ng mga multo. Nasindihan ng banal na apoy ang manggas ng pulang damit pangkasal. Mabilis na kumalat ang apoy.
kaya napilitan siyang putulin ang isang dulo ng manggas, para maiwasang lamunin ng apoy ang buong katawan. Ngumiti ng palaki ang emperador ng itim na lungsod. May bahid pa ng panlilibak ang tono niya. Si Haring Buwan sa gilid ay napakunot noo. Palihim niyang inisip sa sarili. Hindi nakapagtataka na ganoon ang pag-iingat ng emperador ng itim na lungsod sa kanya. Bukod sa napakalakas ng puwersa niya, sobrang tapang din ng mga galaw niya. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ng mga bodystang pinagmulan, parang mas lamang pa ang kapangyarihan ng banal na apoy. At pareho silang kabilang sa puwersa ng liwanag na sumisiklab. Walang relasyon ng saluwag o paghadlang sa isa't isa. Pero nang marinig ng reyna ng mga multo ang sinabi ng emperador ng itim na lungsod, nagtawanan ng malamig ang kanyang mga laman tabang. Hindi pa tapos ang salita, at sumabog na ang walang hanggang puwersa mula sa kanyang buong katawan. Nang sasabak na sana siya ng buo, biglang may isang dilaw na dekuryenteng bisikleta, na sumingit sa paningin ng lahat, hindi lang ang emperador ng itim na lungsod, kundi pati ang ibang mga sundalong multo at mga masamang espiritu, ay naakit lahat ang tingin sa biglang ingay na iyon. Nagulat at nagtaka si Haring Buwan. Alam niyang sa punong himpilan, may ilang kakaibang mga kasama, na gustong magtago sa gitna ng mga tao sa lungsod. Pero itong delivery rider sa harap niya, halatang wala silang kinalaman sa isa't isa. Sa mismong sandaling nagugulat siya, si Reyna ng mga multo ang nauunang nagsalita. Pati ang emperador ng itim na lungsod ay hindi napigil ang mapang-isi. Sino ba ang kasama mo sa bahay para sa iyong batang asawa? E di teka, at tumakbo ka pa rito para makisaya. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Ang batang asawa mo, mukhang, ilang beses na ring nakaikot na, ha? Casual niyang hinaplos ang balat sa hinlalaki. Hindi man lang nagkagulo ang itsura niya dahil sa pagdating ng lalaking nakaitim na ulap. Sa halip, kalmado at buong kumpiyansa siyang nagsalita. Ang dapat mamatay na iyon. Alam na ba niya ang nangyayari dito? Bakit hindi siya mismo ang lumabas? Kundi ipinasugo ka pa rito. Ano? Natatakot ka bang mapatay ko sila? Bumaba ang lalaking nakaitim na ulap mula sa shared electric bike. Pero hindi pa rin maikubli ang matinding pamatay na aura niya. Sa pakikipagharap sa maliit na magnanakaw na kumagit sa banal na apoy. Hindi na kailangan pang personal na kumilos ng amo niya. Hindi napigilan ng reyna ng mga multo na magtanong, nasaan ang aking asawa, ang aking Panginoon? Pagkasabi niya nito, agad niyang naintindihan ng isang bagay. Sumulyap siya sa emperador ng itim na lungsod. Matibay ang tono niya, hintayin ninyong mahuli ko siya, saka ko sasabihin sa inyo. Pagkasabi nito, walang alinlangang sumugod siyang muli kay emperador ng itim na lungsod. Kumampay ang pulang manggas, sa kanyang kamay, may lumitaw na isang tatak na mas malaki pa sa palad. Nang makita iyon ng Haring Buwan, biglang nagbago ang mukha niya. Napabulalas siya, 3 hukbong tatak iyon ng Diablo ng kabilang buhay. Noong unang panahon, ang mga emperador ay may jade seal na sumasagisag sa kapangyarihan ng pamumuno, at ang 3 hukbong Diablo, bilang tagapamahala ng kabilang buhay, ay natural na may tatak na sumasagisag sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkakita ng emperador ng itim na lungsod sa tatak, una siyang nagulat. Pagkatapos ay bumalik ang ngiti niyang nakangisi at mapanukso. Iginagalang kong mahal na reyna ng mga multo. Kapag inilabas mo na ang ganyang dambuhalang ball, hindi na ito laro. Palihim siyang umatras ng isang hakbang. May bahid ng pagsubok ang tono niya. Kanino ba galing ang tatak ng 3 hukbong Diablo na iyan? Hindi kaya. May nabuwag na sa mga tao ng 3 hukbong Diablo ng kabilang buhay. Hindi sumagot ang reyna ng mga multo, kundi hinawakan niya ang tatak ng kapangyarihan. Madali niyang binasag ang puwersa ng banal na kaluluwa ng emperador ng itim na lungsod. Ang nakakatakot na puwersa ng bukal ng dilim ay naging 9 na mahabang dragon ng bukal ng dilim, na umaatungal mula sa tatak at lumamon sa lungsod at sa lawa, pati sa emperador ng itim na lungsod. Matipuno ang itim na anyo ng lungsod. May bahagyang kunot sa noo, at may halong pag-aalinlangan ang boses. Noon, gusto ko pang angdakpin ang reyna ng mga multo, at tanungin kung saan nagpunta ang lalaking iyon. Kung ganoon, ayos na rin. Agad siyang kumisap ng katawan. Naging isang sinag ng insenso at apoy. At naglaho sa isang kisap mata. Tiningnan ng lalaking nababalot ng itim na ulap ang direksyong nilisan ni Black City Emperor. Mahina siyang nagduda. Ang lakas ni Black City Emperor. Talagang mas malakas na kaysa dati. Bagamat hindi pa sila nagharap ng harapan ni Black City Emperor. Pero base sa laman at tabang na kinain ng reyna ng mga multo sa pakikipaglabang iyon sa kanya, may hatol na siya sa isip niya. Hindi siya pumiling humabol. Dahil iisa lang naman ang layunin ng lakad na ito. Ang sundin ang utos ng Panginoon. Pigilan si Black City Emperor na palakihin pa ang gulo. Para hindi maapektuhan ang mortal na mundo. Ngayong umalis na si Black City Emperor. Kalahati na rin ang natapos sa misyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa reyna ng mga multo at tabang. At hindi na nakapagtatakang nagbatian sila ng may galang. Panginoong Tabang, may sasabihin ng aming amo na ipaabot ko sa inyo. Ano iyon? Agad na napatingin ang reyna ng mga multo at tabang. At ang biglang pag-alis ni Black City Emperor ang isinumbong niya diretso. Sa utak niya, bilis ng pagbago ng mukha, nag-iwan kay Lewang at sa iba pa na nakanganga sa gulat. Ito na ba ang kapangyarihan ng pag-ibig? Mukhang ang reyna ng mga multo na ito. Talagang tigas ng ulo pagdating sa pag-ibig. Pakiabot sa kanya ng sabi ng aming amo. Bumalik na siya, Tabang. Iba na si Yang Jian ngayon kaysa noon. Huwag kang basta-basta kumilos.
Hintayin mong ayusin ko muna ang mga bagay dito. Tsaka ako mismo ang hahanap sa iyo. Nagpalitan ng tingin sina Lewang at ang bantay ng lumang bayan. At nagkaintindihan sila sa isang kisap mata. Napilitan siyang silipin ang reyna ng mga multo at tabang. Punong-puno ng usisa ang puso niya. Ang asawa ng reyna ng mga multo at tabang. Anong uri kaya ng banal na nilalang iyon, na nagawa pang mapasubsob ang reyna ng mga multo na ito? Nang ganoon ka't hindi, nakunat ang noon ng tabang. Pwede mo ba akong sabihan ng diretso? Nasaan ang asawa ko? Umiling ang lalaking nababalot ng itim na ulap. Sa tingin ko, hindi ka muna niya gustong makita ngayon. Iba na ang Yang Jian ngayon kumpara noon. Nakalampas na siya sa gulong ng mundo. At tuluyang malayo sa karaniwang tao. Kapag nagpakita ka sa Yang Jian ngayon, baka malaking sabog ang abutin mo. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa ilalim ng mundo. Saad niya iyon at tapos na. Akala ng lalaking nababalot ng itim na ulap ay tapos na ang misyon. At naghahanda ng umalis. Pero napabuntong hininga ang reyna ng mga multo at tabang. Gusto ko ring bumalik, pero ngayon, hindi na ako makababalik sa ilalim ng mundo. Natigilan ang lalaking nababalot ng itim na ulap. At tumitig siya sa kanya. Napunta sa tanda ng dilaw na langit ang tingin niya sa kanyang kamay. Sa 10 oras na tatak ni Yanluo, may nangyari sa aking ninong. Umiling ang reyna ng mga multo at tabang. Hindi ako pinapayagan ng asawa ko na hanapin siya. Kaya hindi ako hahanap, pero hindi rin ako babalik sa ilalim ng mundo. Hahanap ako ng lugar na matutuluyan. O kaya'y maglibot-libot muna, hanggang sa ako mismo ang hanapin ng asawa ko. Bahagyang nag-iba ang pakiramdam ng lalaking nababalot ng itim na ulap. Sinuri niya ng maigi ang reyna ng mga multo at tabang. Pero di nagtagal, umiling na naman siya. Kahit ano pa ang dahilan, walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Kung ganoon, mauuna na ako. Sumunod, ang lalaking may itim na ulap. Sumakay sa sharing na dekuryente na sasakyan. Lumipad palayo ang lalaki sa itim na ulap na parang pakpak ng manok. Ang maputing taba ng reyna ng mga multo ay pumailan lang na parang usok. Bumagsak ito sa harap ng pulang karwahe ng bulaklak, at bumalik sa loob ng karwahe. Lumingon siya at tumingin kay Yuwang. Sasagutin ko ang utos ng aking asawa, hindi para manggulo sa mundo ng mga buhay. Kung pipigilan mo ako, hindi ako magdadalawang isip na muling kumilos. Ngumiti si Yuwang. Ngumiti rin ang reyna ng mga multo at nagsabi, bagamat bukas lang ang tarangkahan ng mga multo sa araw ng mga multo. Pero basta hindi ka makakaapekto sa mundo ng mga buhay. Papayagan kitang makalusot, basta huwag mong guluhin ang mundo ng mga buhay. Titimbangin ko ang pakinabang at pinsala. Nilinga ni Yuwang ang isang mata, at ipinikit ang isang mata, dahil ang panganib ng maputing taba ng reyna ng mga multo, ay mas mababa pa kaysa sa emperador ng itim na lungsod. Sabay na sumigaw ang 4 na dakilang hari ng mga halimaw na nakametay. Sabay na sigaw, dahan-daang itinaas ng pulang karwahe ng bulaklak, sumunod ang libo-libong multo, handa nang umalis. Biglang nagsalita si Yuwang. Sandali lang, reyna ng mga multo. Sa loob ng pulang karwahe ng bulaklak, umalingaw-ngaw ang tinig ng reyna ng mga multo na may malamig na dating. Ano, yung kaibigan mong may itim na ulap kanina, maaari mo bang sabihin sa akin ang pinagmulan niya? At yung tatak na inilaban mo sa emperador ng itim na lungsod? Talaga bang tatak ng Panginoon ng impyerno iyon? Ayon sa alam ko, nasa mga kamay dapat niya ang tatak ng Panginoon ng impyerno. At hindi ito maaaring basta-basta may pahiram sa iba. Pasensya na, hula lang ang masasabi ko. Kapag ang tatak ng Panginoon ng impyerno ay napunta sa ibang tao, o ikaw mismo ang pumatay sa isang Panginoon ng impyerno, magkakaroon ng malaking problema ang underworld. At mauuwi ito sa pagkakapasok ng tatak ng Panginoon ng impyerno sa iyong mga kamay. Kaya ano nga ba ang nangyari sa underworld? Napakagulo ng lahat sa paligid. Mga patay ang katahimikan, malamig at nakakatakot na mga multo. Sabay na napaiyak sa lakas ng loob ang dalawang tagapagbantay. Parang pati hangin ay tumigil sa pagdaloy. Pagkaraan ng ilang saglit, mula sa loob ng pulang karwahe ng bulaklak, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ng reyna ng mga multo. Ang tatak ng Panginoon ng impyerno. Ipinagkatiwala sa akin ni Qin Guangwang. Ipinagkatiwala sa akin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yuwang. Agad na naging mas seryoso ang kanyang tinig. At may halong hinalang mahirap paniwalaan. Patay na si Qin Guangwang. Bagamat handa na ang isip niya noon pa, sa mismong sandaling malinaw na ang lahat, hindi pa rin maikubli ni Yuwang ang gulat niya. Pero hindi tuwirang sumagot ang reyna ng mga multo at maputing taba, basta bulong lang ang sinabi niya. Komplikado ang sitwasyon, kung sasabihin ko pa ng marami. Baka hindi mo rin paniwalaan. Sa halip na tanungin ako, mas mabuti pang ikaw mismo ang maghanap kay Yang Jian para maunawaan ang tungkol sa mga kapangyarihan ng musika. Ikaw mismo ang magsiyasat, hindi pa tapos ang sinasabi niya. Itinaas na ng 4 na dakilang general ang karwahe ng bulaklak, at lumipad palayo. Pinanood na lang ni Yuwang ang reyna ng mga multo na lumayo. Sa isang iglap ay lumingon siya at inutusan ang taong responsable sa dibisyon. Kontey ka ng punong tanggapan. Maghanap ng isang babaeng nagngangalang Mimi para dalhin sa ilalim ng lupa. Agad na tumango ang taong responsable. Iaulat ko agad. Kahit hindi niya narinig ang buong usapan. Pero nahulaan ko rin, hindi matatakasan ng usaping ito ang ugnayan sa pagitan ng reyna ng mga multo at ng ilalim ng lupa. Ang bagay na iyan, may kinalaman sa mga espiritu. Wala pa rin itong maipapaliwanag ang agham. Sa iba-ibang lugar, may samot-saring paraan ng pag-aalay at pagsamba. Sa mga ganyang bagay, basta may tunog ng Diyos, halos lahat ay nangyayari. Sa madaling sabi, kapag lumabas ang kaluluwa sa katawan, maglalakad ito sa ilalim ng lupa ng isang beses.
Kung gusto mong magtanong kay Lola Mi, dito lang sa pagkain nakaasa iyan. Ipasundo ang hari at makipagkumustahan sa pamilya. Sobrang lupit, kaya nitong diretso kang itulak sa bunganga ng dilaw na bukal. Sabi ng alamat, madalas pumunta sa ilalim ng lupa si Bao Ching Tian para magsiyasat ng mga kaso. Sa malayong kalangitan, nakaupo ang reyna ng mga multo sa pulang lampin, iniaangat ang kurtina. Tinitigan ang mga ulap na nag-iipon at kumakalat. Pumunta tayo sa mundo ng mga buhay. Hindi ba dapat hanapin na natin si Lord ng Gabi para talakayin ang usapin sa ilalim ng lupa? Malamlam ang boses ng reyna ng mga multo na narinig mula sa loob ng sekta. Makaabala ito sa pagpapakasisi niya sa mga payapa at walang pakialam na araw. Yumuko siya at tinitigan ang tatak ng Yanluo sa 10 palasyo. Nang maalala ang hirap ng itim na ulap, dapat muna niyang sulitin ng husto. Ayaw muna niyang maabala. Para sa kanya, mas mahalaga si Lin Ye kaysa sa ilalim ng lupa. Nagmadaling humingi ng paumanhin ang pinuno ng hukbong multo. Kasalanan po ito ni Tang Tu. Hintayin muna natin na mag-enjoy ang Lord ng Gabi, saka na lang natin ibalita. Hayaan mo muna siyang magsaya. Bihira lang siyang maging interesado sa panahong ito. Tungkol sa usapin sa ilalim ng lupa, isantabi muna natin. Hanapin muna natin ang muling pagsilang na katawang tao ni Qin Guangguang. Bago siya mamatay sa labanan, dapat may naiwan siyang kaluluwang naputol para sa muling pagsilang. Ngayon ang pinakamahina niyang kalagayan. Kailangang matagpuan siya agad at tulungan siyang maibalik ang alaala. Mabuti at hindi nagkawatak-watak ang kaluluwa ni Qin Guangguang. Napakagaling. Ang pagkakaipit ng kanyang kaluluwa sa muling pagsilang ang pinakamainam na pagkakataon para bumalik. Ikaw, magdala ka ng isang unit ng hukbong multo at halugugin ang gusali at mga paligid. Lalo na ang lugar kung saan siya isinilang noon. Tandaan, huwag mong gambalin ang mundo ng mga tao. Kung hindi, alam mo na ang kasunod. Mahigpit na sundin ang utos ni Reyna ng mga multo. Kasabay nito sa lungsod ng dali, nakaupo ka sa harap ng computer. Sa earphone, may tumutugtog na sound effects ng game na pangit na tasa. Nakakunot ang mukha mo. 1,000 taon ka nang hindi naglalaro ng LOL. Naglalaro ng rank tapos napagkamalan pang napatay. Grabe, malas ka talaga. Bilisan mo, pindutin mo na ang keyboard. Makipagpalitan ng asaran sa tropa mo sa laro. Pagkatapos ng isang ikot ng pagbati, nagpasimula ng surrender vote ang mga kakampi mo sa laro. Ni hindi ka nasanay. Diretsong tinapos ang laro. Kakakuha lang sana ng susunod na laban. Biglang may dumating na mensahe sa Yapei tungkol sa lalaking may itim na ulap. Nang malaman niyang naayos na ang problema, ngumiti ka ng bahagya. Talagang maaasahan pa rin si Xiaohei sa pag-asikaso ng mga bagay. Ang bilis naman na ayos. Akala ko pa naman si Black Vengeance at ang grupo niya. Kailangan pang gumawa ng gulo bago sila tumigil. Baka naman si Black Vengeance at ang grupo niya. Hindi na umusad ang lakas nila sa loob ng 1,000 taon. Pero sa susunod na segundo, pagkabasa mo sa isa pang mensahe ng lalaking may itim na ulap, napaangat ang kilay mo. May marka ng Yanluo na batong patungan. Bakit magkakaroon ng marka ng Yanluo ang taba? Hindi basta napapalit ang pinuno sa bagay na ito. Hindi kaya si Haring Yanluo. Nasa mukha ko na ang sagot ng ibinigay ko yun sa kanya. Pero kung iisipin mong mabuti, umiling siya agad. Hindi rin naman ako ganoon kasikip mag-isip na ibibigay ko agad ang matigas. Bukod sa ideyang iyon, biglang nagbago ang mukha mo. Malinaw na kasando ito ng naisip ni Yuwang. Pero kung ikukumpara sa pagmamadali ni Yuwang, kalmado ka talaga ng husto. Isinasaalang-alang mo na baka maapektuhan si Yang Jian kapag nakialam sa ilalim ng lupa. Pinag-isipan mo muna. Nagpasya kang humanap ng taong may alam at magtanong-tanong. Una kong reaksyon ay hanapin ang multo at bugbugin ang mga kanokan nito. Pero kakasimula pa lang ng isip mo, binura mo na agad. Bahala na, kapag nasaraan na ang ugali niya, diday kit agad siya. Kung maglalaro ka ng laro at makipag-interact ka sa babaeng kakampi mo sandali, baka isipin niyang parang sunod lang sa online at pupunta na agad manaksak ng tao. Sa isang kisap mata, magkakaroon ka na ng target. Pumunta ka sa Jingcheng para hanapin ang pisikal na asawang espiritu ng lupa. Kamahin ng mag-asawa ang dalawang ito. Ang lupa sa pinakaimportanteng bahagi ng gusali, bukod sa may ugnayan sa langit. Tiyak may koneksyon din sa underworld. Baka sakaling dumaan na lang at magtanong sa espiritu ng lupa na ito. Paano nakatakas si Haring Itim na lungsod? Pagkatapos, kaya mo nalang buksan ang pwesto ng role. Habang naglalaro, hinihintay si Zhang Feng. Tulungan mong ibenta ang mga alahas na ginto at pilak, para may ipapalit na pera at makabili ng tiket ng eroplano. Maya-maya lang, gabi na. Sa silid pulong ng punong himpilan ng cockpit 149 sa Jingcheng. Nakahawak si Linde ng mga ulat na galing sa iba-ibang lugar. Sumasakit ng paulit-ulit ang solar plexus niya. Punong opisyal. Iminumungkahi kung agad tayong magpadala ng tao para suportahan ang Longjing. Sa silid pulong, bukod kay Linde, may mga mataas na opisyal din ng logistics, research, finance, at iba pang 3 departamento. Si Matandang Zhang, isa sa mga haligi ng Shitei daw, ay kumilos na, para hawakan ang mga first level na emergency sa iba-ibang lugar. Bakit hindi na lang si Yuwang ang magpunta sa Longjing? Iyan din ang balak ko. Tama, kamusta na ang pag-aayos mo kay Mipo? Ang mga usapin sa Fengdo ay umabot pa sa underworld. Hindi siya basta aaktong matigas ang ulo. Matagal na silang nakipag-ugnayan kay Mipo. Sinalubong ng taong responsable sa logistics ang tawag. Naayos na.
Hinahanap mo ba si Sia Pupo? Oo, tumango ang taong responsable sa logistics. Inamin niyang pinapabura ni Professor Chen ang mga tekstong plus eco. Talagang mahusay si Sia Pupo sa pakikipag-usap gamit ang tunog. Habang nagsasalita, tumunog ang telepono. Pagkababa ng tawag, tumingala ang taong responsable sa logistics kay Linde at sinabing, "Kakakuha lang namin ng abiso mula sa sangay sa Minnan. Handa na si Sia Pupo. Kahit kailan pwede nang magsimula ang pag-awit gamit ang tunog." Mabilis na lumipat ang eksena sa sangay sa Minnan. Nakaharap sa isa't isa sina Sia Pupo at ang taong responsable sa sangay. Nakaupo sila sa isang maluwang na silid. Puno ng iba-ibang kagamitan at materyales ang mesa. Kalma ang mukha ni Sia Pupo habang nakaupo sa harap ng mesa at mahinahong nagtanong, "Pangulo Lin, narinig kong ipinatawag ninyo ako para sa sound performance. Dahil ba may problema sa Underworld?" "Oo, tungkol sa Fengdo, dapat nabalitaan mo na iyon. Sa pagkakataong ito, pasensya na at kailangan ka naming maglakbay sa Underworld para tingnan ang sitwasyon. Kung sa Underworld ang problema, masasabi nating malinaw na iyon. Kamakailan, kasama ko ang mga kaibigang alagad ng parehong landas sa sound performance. Nang pasukan kami ng multo, napansin namin kahit hindi sila matawag, pati sa Underworld, hindi sila makapasok. Akala pa nga namin ay dahil sa isang espesyal na panahon, tulad ng araw ng mga multo o buwan ng panganib ng aso. Pero ngayong taon ay taon pa ng Yin. Baka magiging abala ng kaunti ang Underworld. Pero mukhang masyado naming pinasimple ang isipin." Nakapulupot ang dalawang kamay ni Linde sa harap ng ilong niya. Kumikislap ang mga mata niya. Alam niya sa sarili niya. Siguradong may malaki nang nangyari sa Underworld sa pagkakataong ito. "Sia Pupo, subukan ninyong makita kung maaari pa kayong makapagbigay ng sound performance ngayon." Pagkasabi niya yon, ay nalalayan siya ng iba at pinaupo sa harap ng mesa ni Mipo. Kumuha siya ng isang dakot na kanin at ikinalat sa mesa. At nagsimulang bigkasin ang mga sinaunang wikang Minnan na hindi maintindihan. Wang Sedong, Qinghua Daddy. Dan Qing Zhongxing Daddy. Han Qing, lahat ng yin at yang ay bumalik sa anino. Susundan ko ang mga nalalagas na bulaklak patungo sa tarangkahan ng Underworld. Umaasa, umaasa, sa pananaw ng mga tulad ni Lin. Parang mga butil ng palay sa mesa ang Sia Pupo, pumuputok sa loob. Pawis na malamig ang paulit-ulit na lumalabas sa noo niya. Nakasimangot ng mahigpit, paminsan-minsan, dinudukot niya ang mga kakaibang gamit sa mesa. At sa pananaw naman ni Sia Pupo, nadaan siya sa napakasakit na pagsubok sa pandinig. Ang dating itim na tanawin ay biglang lumino. Sa harap niya, may isang dahan-daang kumikislap na tarangkahan. Sa wakas, nakatawid ang kaluluwa niya sa hangganan ng yin at yang. Napasok niya ang ilalim ng lupa. Ang tanawing pumasok sa kanyang mga mata ay ang pintuang bakal ng impyerno na nakita rin ni Haring Yu. Parang biglang sumulpot, puno ng malabong yin ang paligid. Mga apoy ng multo ang ligaw na gumagala sa kakaibang lugar. Sa ibaba ng kanyang paa ay isang daan ng dilaw na balon na yari sa dilaw na lupa at asul na bato. Umaabot ito ng napakalayo, parang hindi na matatapos kailanman ang lakad. Bagamat kaluluwa lamang ang anyo ni Sia Pupo, nakasanayan pa rin niyang pahirin ng pawis na wala naman sa kanyang noo. Mukhang nakapasok na nga siya sa ilalim ng lupa. Wala siyang kahit kaunting pag-aalinlangan sa madilim na lupang ito. Ilampu na pong taon na niyang nilalakaran ang daan ng dilaw na balon. Parang matagal na itong tahanan niya. Pero ang tanawing nasa harap niya ay lalo lang nagpakunot ng kanyang noo. Kakaiba. Bakit walang kahit anong anino ng multo sa daan? Noon, ang daang ito ay punong-puno ng ligalig ng mga kaluluwa. Bago man o luma, pataas o pababa, puro agos ng yin ang nagdaraan. Ngayon, tahimik ito na parang isang sinaunang larawan na nilak sa kabinet. Nakakapanindig balahibo ang sobrang katahimikan. Lalong sumeryoso ang mukha ni Sia Pupo. Napagtanto niyang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inakala niya. Hindi siya makababa sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, normal lang naman sana iyon. Pero sa daan ng dilaw na balon, kahit isang kaluluwang ligaw ay wala. Talagang hindi normal. Mukhang masyado pala akong kampante. Lumubog ang puso niya. Sa wakas, naunawaan niya kung bakit ang Imperatress ng Multo ay susugod mismo sa cockpit 749. Kapag sinabi ng Imperatress ng Multo ang nangyayari sa daan ng dilaw na balon, huwag na huwag nilang isasabi sa cockpit 749. Kahit ang sarili niyang asawang matagal nang namamasyal sa ilalim ng lupa, ay may bitbit na ganitong pangamba. Si Sia Pupo, habang dala ang pag-aalalang iyon, ay sinundan ang daang nasa alaala niya. Hakbang-hakbang na naglakad papunta sa Fengdu City, para tingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Walang katapusang dilim at katahimikan na parang anino ang bomb-alot sa daan ng dilaw na balon. Kasabay ng bawat hakbang niya, tila tumatagilid ang daan at umaalog sa alon. Kaya binilisan niya ang lakad. Sa wakas, narating niya ang Fengdu City, isang napakalaking lungsod na napalilibutan ng pader. Unti-unti itong lumitaw sa kanyang harapan. Parang isang dambuhalang halimaw na humaharang sa langit at araw. Mas binilisan pa niya ang lakad. Handa na siyang tumapak sa maalamat na lungsod na ito. Pero sa mismong sandali na iangat niya ang paa, ang dating saya ay biglang napalitan ng takot. Napasingit siya ng sigaw, at biglang napaupo sa daan ng dilaw na balon. Ang Fengdu City sa kanyang harapan, ay matagal nang hindi na ang dating napakalawak na bundok at ilog. Mga pader na wasak at gulong-gulo ang tila babagsak na. Mga naglalagablab na apoy ng multo at usok na umaalimbukay ang bomb-alot sa alikabok. Ang mga sirang pader na nagyayelo sa yin ay nagkalat sa buong lupa.
Ang napakalaking pader na iyon, ay parang binagsakan ng isang dambuhalang palad. Nag-iwan ng napakalaking bakas ng kamay. Napalitan ng Blanca ang isip ni Sia Pupo. Hindi niya maunawaan kung bakit ang Fengdo City ay naging ganito ang anyo. Mas lalo niyang hindi maisip kung anong klaseng ang nilalang ang kayang durugin sa isang hampas ang dambuhalang lungsod sa ilalim ng lupa na ito. Kasabay nito, sa silid pulungan ng punong himpilan ng Kok 749. Nakatingin si General Lin sa monitor, nakakunot ang noo. Hindi pa ba nakakabalik si Sia Pupo? Ang sumagot sa kanya ay isang batang babae sa tabi niya. Ang kapalit ni Sia Pupo sa shift, ang biyahe papuntang ilalim ng lupa ay nangangailangan ng oras. Dapat malapit na siyang matapos. Kung gayon, maghintay pa tayo ng kaunti, matagal-tagal na rin, mas mabuti na iyon. Sakto lang, para malinaw nating matanong. Saka lang niya nasabi habang nagsasalita siya, ngunit nakita niya si Tia Sia sa screen. Sa wakas, may nangyari na. Matalim siyang nagangat ng tingin, puno ng takot ang mukha. Nanginginig ang boses, lumabas ang kaharian ng mga patay. Malaking gulo na ito. Ang punong opisina ng Linde ay nakaipon ng balitang panaktik online. Dahan-dahan kang magsalita, Tia Sia. Uminom ka muna ng tubig. Pero ang emosyon ni Tia Sia ay hindi pa rin mapigil. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang boses niya, pero napakalinaw. Gumuho na ang Fengdo. Sa 5 salitang iyon, ay biglang sumabog ang alon ng sigaw sa silid pulong. Parang bomba ang balitang ito. Sumabog ito sa puso ng lahat. Ang sindak ay kumalat na parang hindi nakikitang lason. Kumalat ito agad. Bumigat ang mukha ng punong opisina ng Linde. Hindi rin namalaya na tumaas ang boses niya. Tia Sia, ano ang sinabi mo? Gumuho na ang Fengdo. Sigurado ka ba? Hindi pwedeng biro ito. Nakatutok lang siya sa screen. Tahimik na nagdarasal sa loob. Umaasang sa susunod na segundo ay may marinig siyang iba. Ngumiti si Tia Sia at nagsabi, huwag kayong magpanik, kagagaling ko lang magbiro. Pero ang realidad, sinagasa na ang pag-asa niya. Huminga ulit ng malalim si Tia Sia. Nanginginig ang boses, pero matatag na matatag. Gumuho na. Gumuho na ang Fengdo. Hindi ako nagbibiro, punong opisina Lin. Ang sinabi niya ay parang rumaragas ang baha, nilunod ang isip ng lahat. Nakita ko mismo na mahigit kalahati ng Fengdo ay gumuho, at saka sa buong lugar, puro bangkay. Patay ang lahat, parang pinagpira-piraso ang buhay. Siguradong may malaking labanan na nangyari. Totoo, napakasaklap. Sa lahat ng dako, bangkay, ang Huangquan Road sa labas ng lungsod, ay nalublob sa dugong parang mapulang pintura. Walang kahit isang kaluluwang marka sa Huangquan Road. Hindi ako nagsisinungaling, kailangan ninyong maniwala sa akin. Parang humihingi na ang tono niya. Totoo, ang mga kaluluwang walang patutunguhan sa Huangquan Road. Hindi ko matiyak kung may natira pang espiritu sa Fengdo. Hindi ako makalapit, sobrang takot ko. Baka ako rin ang mamatay roon. Lalo pang naging balisa ang emosyon niya. Halos naging ungol na ang boses. Sa pakikinig kay Tia Sia, walang sino mang nakapapakalmang mabuti. Pumangit ang mga mukha ng lahat. Pumipintig din ng todo ang puso ng punong opisina ng Linde. Pagkaraan ng 3 beses na beripikasyon, nakumpirmang hindi nababaliw at hindi rin nagsisinungaling si Tia Sia. Tahimik na ang magkabilang silid pulong. Punong opisina Lin. Kailangang malanawan ang usaping ito. Kapag nawala ang ilalim ng lupa, baka hindi lang sa mundo ng mga patay, pati sa mundo ng mga buhay, apektado rin. Pinipigilan ng lider ng sangay ang emosyon niya. Bumagsak ng husto ang presyon ng kanyang damdamin. Bagaman hindi na siya nagpatuloy magsalita, alam ng lahat kung ano ang gusto niyang sabihin sa likod noon. Sa sandaling iyon, nagsalita rin si Tia Sia. Ang impyerno ang nangangasiwa sa ikot ng reinkarnasyon. Kapag nagkaproblema ang buong sistema, siguradong may sablay. Maaapektuhan ang ikot ng reinkarnasyon. At madadami pati ang pagsilang sa susunod na buhay. Napatigil si Director Linde ng sandali. Doon lang siya nagsalita. Lahat, kumalma muna at huwag magulo. Wasak na ang Fengdo. Siguradong may malalang nangyari sa impyerno. Kailangang malanawan muna ito. Pero huwag kayong magkanya-kanya at mataranta agad. Sa ngayon, wala pa akong natatanggap na impormasyon tungkol sa napakaraming hirap sa panganganak ng mga bagong silang. At sa ngayon lang, tuloy pa rin ang takbo ng reinkarnasyon. Hindi dapat nawasak o tuluyang naglaho ang impyerno. Natitiyak kong matinding pinsala ang tinamon ng Fengdo. Soma Pama, kailangan namin ang tulong mo. Sa lalong madaling panahon, magbuo ka ng isang pangkat. Kailangan ko kayong pumunta sa ilalim ng mundo para imbestigahan kung ano talaga ang nangyari sa impyerno. Bukod pa roon, kung malanawan na natin ang mga nangyari sa impyerno, tingnan natin kung pwedeng makipag-ugnayan sa mga hari ng kabilang buhay na mga pinuno sa itaas. Naniniwala akong sa impyerno, may natitira pang mga Diyos at mga multo. Subukan ninyong hanapin sila. Sige, bigyan mo ako ng 1 linggo. Hindi, 3 araw lang. Sisiguraduhin kong mabubuo ko ang pinakamalakas na pangkat ng mga tumutugon sa tawag. Pagdating ng panahon, ako mismo ang manggana sa inyo papuntang impyerno. Kahit buhay ko pa ang ipusta, hindi na ito pwedeng mauulit. Ako rin ay hahanap ng mga buhay na banal sa impyerno. Seryosong sabi ni Soma Pama. Tumango si Director Linde, at tumayo bilang pangako kay Soma Pama. Yumuko siya ng magalang at nagbigay galang. Soma Pama.
Kahit di alam ng mundo ang sakripisyo ninyo, pero itinatatak namin sa puso ng Kok yung 4 na siyam. Ngumiti si Somapama at marahang nagwasiwas ng kamay. Hindi na kailangan. Gusto ko lang gawin ang kaya ko. Pagkaraan, hindi na nagtagal si Somapama. Pagkatapos niyang magbitaw ng pangako, umalis siya sa silid pulong, at buong tingin siyang inihatid habang paalis. Saka lang ibinalik ni Linde ang tingin. Tiningnan niya ang pinuno ng grupo sa screen na si Lau Dikay. Ang nangyari ngayon ay hindi pwedeng ikalat. Director Lin, huwag kayong mag-alala. Sa usaping ito, ako ang baalang magpatupad ng mahigpit na sekreto sa loob ng silid pulong. Tumango si Linde, wasak na ang lungsod ng Fengdo. Nawala ang ugnayan ng mga Diyos ng impyerno. At hindi natin alam kung saan napunta. Kung ang mga balitang ito ay basta lang kumalat, tiyak na magdudulot ito ng malaking gulo sa buong daigdig ng mga hindi pangkaraniwan. At pwede ring makaapekto sa mundo ng mga karaniwan. May ilang ayos ako na gagawin sa susunod, para makapaghanda sa kalagayan ng impyerno. Napahinto siya sandali sa pagsasalita, saka mahina akong nagsalita. Kung sakaling mawasak ang impyerno, kailangan nating masigurong tuloy pa rin ang pag-ikot ng reinkarnasyon. Pagkasabi nito, napanatag ang hininga ni Lau Dikay, at hindi na siya nang ahas pang magpatuloy sa kanyang isipin. Kapag nawasak ang impyerno, hindi pwedeng wala lang pakialam ang langit, pero hindi pa man tapos ang kanyang sinasabi. Napabuntong hininga si Linde. Kung sakali, ang sabi ko, baka pati langit ay masabugan din ito. Pagkasabi nito, mukhang nanghina ang mga mata ni Lau Dikay. Tila naapektuhan na rin ang langit na hukuman. Pwede ba yon? Pero halos kalahating taon pa lang ang lumipas mula nang lumabas ang usap-usapang yan. Si Linde na ang maunang magsalita. Kamakailan, abala ang Kok 749 sa mga usapin tungkol sa pagsasanay. At sa pag-alis ng mga ligalig na espiritu at kakaibang pangyayari. Ang balak sana namin ay hanapin ang tulak ng lupa para humingi ng tulong. Pero ang resulta, kahit sila mismo ay hindi rin mahanap, parang singaw na naglaho lang sa hangin. Ganitong sitwasyon na ito, mahigit kalahating buwan na rin mula nang nagsimula. Nang marinig iyon, biglang napatulala si Lau Dikay. Punong Lin, kung nakipaghiwalay ang tulak ng lupa ng Beijing sa mundo, ibig sabihin ay tuluyan na siyang naglaho. Noon, hindi pa kami nakakasiguro. Pero ngayon na nangyari ang usapin sa kuweba ng kamatayan. Sa tingin ko, oo, ang mismong dahilan, hindi pa natin alam. Susunod, magpapadala rin kami ng investigasyon tungkol dito. Puntahan ninyo at pabalaykan sina Shi Taibo at Guan Xing na nasa ibang bansa. Ipaubaya sa kanya ang paghawak sa usapin ng tulak ng lupa ng Beijing. Opo, nagkaisa ang tatlong pinuno ng departamento sa iisang pahayag. Pagkatapos ng pulong, ang mga tagapagbantay ng matitinding formation at mga tie-down na ipinapadala sa iba-ibang lugar para humawak ng agarang krisis. Lahat sila ay nakatanggap ng isang lihim na mensahe na hindi pwedeng ikalat. Tungkol iyon sa balitang ang kaluluwang tagapangalaga ng Fengdo ay naglaho at walang nakaalam kung saan napunta. Nang malaman nila ang balitang ito, lahat sila ay napatigil sa gulat. Sa kabilang banda, paglabas mo ng net cafe, kinabukasan na agad ng umaga. Ang sarap maglaro ng game magdamagan. Sayang lang at walang kasamang kaibigan. Kung meron, mas masaya sana ang magdamagan. Sabi mo, sa cellphone may lumabas na entry na si Bao sa halagang 188,800. Kinuha mo ang cellphone at sinilip. Mataas ang efficiency. 749 na June na ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa mga nagbebenta para sa inyo. Nabenta na ang ilang alahas na ginto at pilak at ilang anti-gong calligraphy at pinta. Kung maibebenta lahat, tansya ko, aabot iyon sa halos 1 bilyon. Sa pag-iisip nito, nagkaanak ka sa tuwa at ibinaba mo ang cellphone. Napatingin ka sa malayo, sa direksyon ng bundok Kunlun. Dahil ang lambak ng impyerno sa bundok Kunlun ay ikaw mismo ang lumikha. At doon din naging pugad ng mga may kakaibang kakayahan mula sa Hilagang Song. Ang pag-iwan mo roon ay para rin sana may dagdag na pananggalang para sa lahat. Kasunod noon, isang pulse Aries na may maliliit na asul na kampanilya ang nakita sa iyong pulso. Lumitaw sa iyong braso. Itinutok mo sa direksyon ng bundok Kunlun. Inalag mo ang kampanilya sa iyong braso. Kasabay ng malinaw na tunog ng kampanilya, parang may dalang di nakikitang mahika, na patuloy na umaabot sa malayong bundok Kunlun. Kasabay nito, sa mga lambak ng bundok Kunlun, parang isang paraisong malaing kantada ang tanawin. Bukod sa 8 dambuhalang halijing bato na nakapalibot sa lambak, may mga damo at bulaklak na kasenlawak ng buong lupa. Sa dami, mahigit 100 lawa ang makikita. Sinasabi nilang lawa, pero mas tama sigurong sabihing mainit na bukal, o kaya, mga bukal ng immortal, na nakapagpapahaba ng buhay at nakapagpapagaling ng samot-saring sakit. At sa oras na iyon, sa loob ng tinatawag sa alamat na lambak ng impyerno, ay nagtipon ng hindi kakaunting mga gumagalugad sa landas ng pagsasanay. Biglang tumigil si Lin Jiangxuan sa paglakad. Mabilis na napatingin sina Lao O at ang iba pa sa amoy na kanilang naramdaman. Sinundan nila ng tingin ang tinuro ni Lin Jiangxuan. At doon sa nakalutang na halijing bato, biglang lumitaw ang isang patong ng sinaunang mahiwagang mga titik, parang mula pa sa sinaunang panahon. Lunok ng laway si Lao O. Isa-isa, at mahinahong binigkas ang nakasulat sa itaas. Binabantayan niya ang mga mata ng matanda, na parang lumaki ang mga ito ng todo. Hindi niya napigil ang suminghap ng malalim. Talagang hindi biro ang dating nito, ang taong gumawa ng lambak na ito. Lakas loob na tinawag ang lugar na personal niyang itinayo na Yasua.
Dapat mong malaman na ang dalawang salitang Yaoqi sa Daksha ay may kahulugang na hindi basta-basta lang. Ang Yaoqi ay nasa mga alamat ng Daksha, ang tirahan ng banal na ina ng kanluran. At sabi nga, ang Yaoqi ng banal na ina ng kanluran ay nasa bundok Kunlun. Ang mga nagsasanay ng Dao na ngayon ay nakalikha ng lambak ng impyerno ay gumawa pa talaga ng isang lambak sa bundok Kunlun, at diretsong pinangalan ng Yaoqi. Hindi ba parang ginalaw ang pugad ng putakti? Sa puso niya, gusto niyang salungatin ang tapang ng lumikha, pero nang maisip niya ang hiwagang nasa Yaoqi ng lambak ngayon, bigla na naman silang natahimik. Hindi nakialam si Lao O sa reaksyon ng lahat, kundi matamang nakatitig sa mga salita, misteryosong hitsura na parang hindi tao. Sa 60 taong pagsasaliksik, lumalabas na ang tanging inaral niya ay ang pinakaibabaw lang. Ngayon lang niya talaga nakita ang tunay na antas ng bagay-bagay. Nang maisip niya iyon, hindi maiwasan ni Lao O na mapangiti ng palihim. Noong panahon ng Northern Zone, sino nga ba ang lumikha nitong mga daong nagsasanay? Bakit sa panahong ito pa binuksan ang tunay na Yaoqi? Hindi kaya may nauna na siyang nasumpungan na parating na sakuna. Kaya nakinabang lang ang babaeng bayani sa paghiram ng Yaoqi para salubungin ang kapahamakan. Bagamat hindi siya sigurado kung totoo nga, pero kahit paano, may isang bagay na tiyak si Lao. Ang mga nagsasanay na lumikha sa Yaoqi sa mundo ng tao, ay tiyak na hindi niya kayang tapatan. Hindi rin ito isang bagay na kaya niyang usisain at pag-aralan. Kasunod noon, muling nagsalita si Lao na parang may himalang dumalaw. Dalhin mo ang cellphone. Kailangan kong magulat sa punong tanggapan. Ha, ang binuksan ko lang ay ang ikalawang antas ng Yaoqi sa mundo ng tao. Libo-libong taon na, wala pa ring nakakakita sa ikalawang antas ng Yaoqi sa mundo ng tao. Ganito kahirap mabasag ang Yaoqi na ginawa ko. Pag sinabi mo iyan, napangiti si Liyi ng alanganin. Kani-kanina, akala ko pa naman mabubunyag na ang lambak. Pagkabukas ng ikalawang antas ng Yaoqi, ay may sasabay na pagtulong na buksan ang ikatlong antas na pista ng mga takas. Pero ang totoo, hanggang ngayon wala pang nakakakita sa ikalawang antas. Kung alam ko lang, dapat ginawang simple mo na lang ang paraan ng pagbukas. Isang dasal lang na sesame, buksan mo na, ayos na sana. Pagkatapos, ilabas mong muli ang iyong pulsaries na may kampanilya. Sa pamamagitan ng kampanilya, malayo ang kontrolin ng 8 halijing bato ng lambak, at simulan ang pagtatakda ng paraan ng pagbabasag. Mula ngayon, kapag ang isang halijing bato ay nataman ng higit sa 100 beses, maa-activate nito ang tunay na anyo ng Yaoqi sa unang antas. Ang ikatlong antas na pista ng mga takas. Sa ganyan, hindi pa rin ba ito mapapansin? Napabuntong hininga katuloy ng reklamo. Pagkaraan ng ilang sandali matapos ang setup, itago mo na ulit ang pulsaries na may kampanilya. Tiningnan niya ang oras sa cellphone, at agad tumawag ng Didi. Mabilis na may dumating na sasakyang Didi. Hello, ikaw ba ang tail number 9701? Mukhang magaling makipagkwentuhan ang driver. Nakita ka niya, tumango siya. Una niyang sinilip ang 5-star hotel na tinutuluyan mo pagdating mo. Habang iniitsapwera ang selinyador, siya rin mismo ang nagyayaya ng usapan. Kuya, galing ka ba rito sa Beijing para magbakasyon? Mula timog ka, ano, boss, halata ba sa itsura ko yan? Naglibot lang ako, at para na rin tingnan kung makakahanap ng dating kaibigan at makapagkita-kita. Ay, hindi mo rin makikita. Mahigit ilang dekada na akong namamasada. Sino na bang hindi ko nakasalubong? Karaniwan lang, mga galing timog, lalo na yaong galing sa pagkuha ng aral sa kalapit na buwan. Hindi sila sa Forbidden City o sa Great Wall ng Beijing nagpupunta muna, kundi sa templo o dambanang parang templo ni Kaishen para magbigay galang. Pagdating niya sa puntong ito, sinilip niya ang destinasyon sa navigation ng cellphone. Pero sa pagdating sa Beijing, yaong mga unang dumadaan sa mga lupain at anti-gang dambana, ay mas bihirang ang makita. Ito ang unang beses ko rito ngayon. Ganun ba? Pero ang Diyosa ng lupain Diyosa din naman, di ba? Magdasal ka, malamang tama yan. Kuya, bata ka pa yata, mukhang medyo makaluma pa ang isip mo. Kuya, kung maniniwala ka sa mga to, sa tingin ko pwede kang magpalit ng templo. Sa templo na pupuntahan mo ngayon, bihira nang may dumadalaw para magdasal. Bakit naman? Hindi pa matagal, noong may nagdadasal sa templong ito ng Diyosa ng lupain. Ang Diyosa ng lupain, bigla na lang nabiyak. Naniniwala ka ba niyan? Dapat malinaw na. Ang malas nun, sobra, nabiyak talaga. Ang sabi mo ba sira ang utak ng Diyosa ng lupain? Nabiyak pati sa pagitan ng kilay. Itinaas mo ang kilay mo at nagtanong ka. Ngayon, si Chopper naman ang nagtaas ng kilay. Mukhang sobrang nagulat siya. Kuya, paano mo nalaman? Pero sa pagkakataong ito, hindi ka sumagot sa Chopper. Tahimik ka lang sa isip mo. Sana ang rebeltong ito ay hindi rebulto ng pangunahing Diyos ng Diyosa ng lupain. Bukod sa lumang sabi-sabi na malas daw iyon, may isa pang paliwanag. Rebulto ng Diyos, isang banal na nilalang na walang espiritong lakas. Ilang minuto pagdating mo sa templong iyon ng Diyosa ng lupain. Sa ganitong oras, sa karaniwan ng templo ng Diyosa ng lupain, maraming deboto ang pumupunta. Pero ngayon, sobrang tahimik ng templo. Ikaw lang mag-isa. Pumasok ka mag-isa sa pinakaloob ng templo. Nandoon ang dalawang rebeltong banal, ang Diyosa ng lupain at ang Diyosa ng lupain din. At gaya ng sabi ng Chopper, nabiyak ang gitna ng noo ng rebulto ng Diyosa ng lupain. Tuloy-tuloy hanggang sa utak. Nang makita mo iyon, naglagay ka agad ng pananggalang sa mata.
Pumili ng pwesto sa sahig, gumawa ng bilog. At sa isang kisap mata, umapoy ang liwanag sa templo ng Diyosa ng lupain. Liwanag na di makita ng ordinaryong tao. Nang makita mo to, agad kang naglagay ng pananggalang sa mata. Sa labas, akala lang ng iba, basta ka na lang naglilibot sa loob ng templo. Pero sa totoo, tinakpan ng pananggalang sa mata ang lahat. Pagkatapos mong gawin lahat to, tumalon ka sa altar ng rebulto. Sinuri mong mabuti ang rebulto ng Diyosa ng lupain, para matiyak na hindi ito ang pangunahing Diyos ng Diyosa ng lupain sa panahong ito. Kaya napabuntong hininga ka, kinuha mo na lang ang mga natirang materyales sa tabi para sa pagkukumpuni ng rebulto. At sinubukang takpan ng bitak ng rebulto ng Diyosa ng lupain. Pero kulang na kulang ang mga materyales. Ipikit mo ang mga mata mo, at isipin mo ang dahilan kung bakit hindi ito maayos na mabuo. Baka dahil ang pangunahing rebulto ng Diyosa ng lupain ay may kinalaman sa buhay ng Diyosa ng lupain. Pero hindi rin naman pwedeng sabihin na walang saysay ang paghihiwalay. Pati ang sarili ay hindi na kayang alagaan. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Maaaring malubha ang pinsala ng Diyosa ng lupain. O kaya patay na siya. Kung alin sa dalawa, kailangang makita muna ang pangunahing rebulto ng Diyosa ng lupain. Ang totoo, ang pangunahing rebulto ng Diyosa ng lupain ay may kinalaman sa buhay niya. Karaniwan itong inililipat ng Diyosa ng lupain sa apat na sulok ng mundo. Mahirap itong hanapin sa isang kisap mata. Hindi lang ikaw ang lumingon at humikayat sa rebulto ng Diyosa ng lupain. Kung hindi makita ng Diyosa ng lupain, hanapin mo ang Diyosa ng lupain. Tanungin mo siya kung ano ang pinagmulan ng bagay na ito. Pero kahit ilang beses ka pang humikayat at tumawag, ni Katiting na tugon wala pa rin. Parang malawak na dagat na malabo ang tubig. Napabuga ka ng hininga. Mukhang ang tanging paraan lang ay hanapin ang pangunahing rebulto ng Diyosa ng lupain. Para masuri talaga ang totoo, marami ang mga templo sa lupain ito. Halos 40 hanggang 1,000 pa nga, kung aalisin ang mga sinauna at napakatanda na. Sa maikling panahon, mahirap talaga itong mahanap. Nahipo mo ba ang tiyan mo? Mas mabuti pang kumain muna. Pagkatapos kumain, saka tayo maghanap. Habang nagsasalita ka, abala rin siyang sinusuri ang mga piraso ng rebultong lupaing agila sa isip niya. Nagtanong siya sa pinunong ng templo tungkol sa ilang bagay. Tapos ay tumalikod at umalis. At pagkakalabas mo lang ng wala pang kalahating minuto, may ingay na narinig sa likod ng pinuno ng templo. Tumingala siya. May isa na namang kabataang pumasok sa loob ng templo. Medyo nainis ang pinuno ng templo. Pero sinabi pa rin niya ang tungkol sa pagtatanong kay Guanzin. Isa-isang ikinwento niya ang lahat. Kaya ang ibig mong sabihin, alam niyang walang bagong naitindig na templo ng lupaing agila. Pero nagpunta pa rin siya para magpahinga muna. Nagtanong siya tungkol sa Guanzin. Sige, alam ko na. Salamat po, Lolo. Paglabas niya ng paliparan, hindi siya tumigil sa pagpadyak ng pedal. Papunta sa isang templo sa lupaing agila. Para alamin ang lagay ng lupaing agila. Nang marating niya ang templong ito ng lupaing agila, napansin niyang may nakasilip na mahikang karayom na paningin sa loob ng templo. Bukod sa cockpit 749, mayroon pang nagsisiyasat sa kanya. Baka may koneksyon sa isang usaping pampasemento. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakarating ka sa pinakasiksik at pinakamakulay na night market sa lugar. Napukaw ang tingin mo sa isang mesa malapit sa bintana sa di kalayuan. 3 dalaga ang nakaupo roon. Hindi ka na nagpatumpik-tumpik at mabilis kang lumapit. Nang umupo ka, 2 sa mga dalaga. Lihim kang sinulyapan. At sa isang iglap, may sumiklab na ganda sa kanilang mga mata. Ang gwapo naman ng lalaking iyon. Xiaoqi, tingnan mo nga. Pero ang dalagang tinawag na Xiaoqi ay niwalang reaksyon. Nakaupo lang at mukhang galit ang isip. Ipinasok mo lahat ng ito sa iyong mga mata. Ang dalagang ito na tinatawag na Xiaoqi, makinang moderno ang suot. May kasama pang isang gininto ang aso. Masunurin itong nakahiga sa tabi ng kaliwang paa ng dalaga. Xiaoqi, malungkot ka pa rin ba? Ilang araw na rin ito. Huwag mo nang damdamin pa masyado. Pagkalipas ng ilang araw, hahanapan ulit kita ng bago. Sinubukan ng dalagang nasa kaliwa na aliwin si Xiaoqi. Pero hindi naman ganoon kadali ang humanap ulit ng bago. Parang tinamaan ng matinding sama ng loob. Mas lumungkot pa ang damdamin ni Xiaoqi. Halos mapula na rin ang mga mata niya. Umiikot lang ang luha sa mga mata niya. Ang gintong aso sa tabi ng paa niya. Napansin din ang damdamin ng amo nito. Mahinang tumahol ng 2 beses. At bahagya pang sinundot ang binti ni Xiaoqi. Ngayon ay tumahol ang gintong aso sa iyo. Tiningnan mo ng may tikas ang gintong aso. Sa huli, tahimik itong lumapit kay Xiaoqi. Kakakusap lang sa akin ng isang aso. Mas tamang sabihing nakisuyo ako sa isang nagngangalang Roro na gintong aso. Naipagbigay alam ko sa amo nito, na si Miss Tang Yiki na ito. Na huwag siyang malungkot, at huwag sisihin ang sarili, hindi niya kasalanan ang pagkamatay nito. Kusang loob itong nagpasaway, at lumabas ng mag-isa. Pagkatapos niyang magsalita, habang unti-unting nagbago ang mga emosyon nila, hinaharap mo ang gintong asong iyon at sinasabi, nasabi ko na sa iyo, pwede na ba? Tinawag ka ng pasang may gintong balahibo. Parang naintindihan niya, nang marinig iyon ni Xiaoqi sa tabi mo, ay kusang lumingon siya sa kaliwa, pero wala siyang napansin. Wala naman sa paningin niya. Huwag na kayong magpakulo ng isip ko. Ang sakit sa puso, seryoso akong nasasaktan. Talaga bang pati iba pa isinama ninyong baliw ka para lang guluhin ako?
Baka akala ninyong pwede na akong pakalmayan sa ganito, pero hindi talaga ako mapapakalma ng ganito. Kakilala mo lang ba siya sa unang pagkikita? Imposibleng makilala mo siya, mas lalong hindi mo pwedeng malaman. Naalaga pala niya noon ay namatay 3 araw na ang nakalipas. Yung pasang may gintong balahibo, ang alaga niya. 3 araw na ang nakalipas, ang pasang may gintong balahibo niyang alaga, nadali ng kotse at namatay nang hindi inaasahan. Sobrang ikinabigat ng loob niya ang nangyari. Isang aso iyon na 7 o 8 taon na niyang inaalagaan. Luma na. Hindi namin iyan ang plano. Kahit anong isipin kong pampalubag sa loob mo, hindi ko pa rin maiisip ang ganitong kaabnormal na plano. Hindi ko kilala ang lalaking iyan. Mas lalong hindi ako pwedeng makipagsabuatan sa kanya. Ang mga ordinaryong tao, hindi nakikita ng mata ang ganyan. 7 taon na ang nakalipas, may isang ate, sa daan pa uwi mula sa una niyang pasok sa trabaho, na nakatagpo ng isang asong payat at butot balat, sa kumpanya ni ate, sa likod ng pader. Nakagapos ito ng isang bakal na kadena. Dapat ay aso iyon ng isang security shelter. At hanggang sa huling sandali, noong halos lisanin na nito ang mundo, hindi ka na nagsalita pa, dahil si Xiaoqi ay nakabuka ang bibig sa pag-iyak hanggang mapaluha. Sa sandaling iyon, naniwala na ito sa sinabi mo. Totoo ang bilin mo. Ang kwentong nasa bibig mo ay kwento nito at ni Ruru. Maging ang maliliit na detalye, gaya ng pagkikita nila sa maulang araw, ay tanging ito at si Ruru lang ang nakakaalam. Talaga bang ipinagkatiwala sa iyo si Ruru? Si Xiaoqi, na humihikbi, ay mahigpit na humawak sa damit mo. Umiiyak ng halos hindi na makahinga. Noon, hindi ito naniniwala sa Buddha o sa mga espiritu. Pero sa sandaling ito, gusto na nitong maniwala. Ang gusto lang nito ay malaman ang sagot mo. Kaya binigyan mo rin ito ng tugon. Nakahiga lang ito sa tabi ng kaliwang paa mo. Umiiyak si Xiaoqi. Iyak ng iyak at nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil narinig nito ang tawag, kundi dahil sa wakas na tiyak nito na totoo ang ipinagkatiwala mo. Dahil ang paborito ni Ruru ay ang humiga sa kaliwa nito. Tuwing magkasama sila, palagi itong humihiga sa tabi ng kaliwang paa niya. Sa sandaling iyon, hindi na pinansin ni Xiaoqi ang mga tao sa paligid. At ang mga matang puno ng pagkabigla na nakatingin sa kanya. Humiga ito sa ibabaw mo at humagulgol ng malakas. Sumisigaw ito at umiiyak sa bakanteng tabi ng kaliwang paa. Sinubukan mong haplasin ang asong hindi mo nakikita. Wala kang sinabi. Isang sulyap lang ang ibinato mo sa paligid at sa mga bulungan nila. Itinuring niyo si Xiaoqi na para bang may sakit sa isip. Tapos basta ka nalang pamitik ng daliri. At agad, ang mga nakaraang ibinubulong pa lang kanina sa paligid, ay para bang wala nang makita. Kasabay nito, pakiramdam ni na Xiaoqi at Ching-Ching, na parang may bahagyang damante sa kanila. Pagmulat nila ulit at pagtingin, hindi na napigilan ni Xiaoqi ang luha. Napatili si Ching-Ching at ang isa pang dalaga. Napuno ng di makapaniwalang gulat, makikita na sa tabi ng kaliwang paa ni Xiaoqi, na bakante kanina, ay mayroon ng isang pasang may gintong balahibo. Dahan-dahan itong lumitaw sa harap niya. Tahimik kang bumangon at bumalik sa upuang nasa tabi. Ayaw mong istorbohin ang huling pamamaalam ni na Xiaoqi at Ruru. Kaya hindi lang basta naglalaro at tumakbo si Ruru palabas, kundi dahil noong araw na iyon mismo, ay ika-7 nitong anibersaryo ng pagkakakilala sa may-ari. Pero dahil may pulong sa kumpanya, hindi ito makapiling. Si Ruru ang nagpasya mismo na hanapin ito. Pero ang ending, namatay siya ng aksidente sa sasakyan. Kaya mo tinanggap ang utos na ito. Pero hindi mo sinabi kay Xiaoqi. Ayaw mong masisi ito dahil doon. Pagkatapos mong makakain ng inihaw, umalis ka na. Tumingala ka para makita kung nakatalikod pa rin si Xiaoqi at si Ruru sa huling palom nila. Binigyan mo ito ng hudyat, tahimik mong sinabi rito. Pagkalipas ng 10 araw, pumunta ka sa lokal na bayan ng mga aso. Bumili ka ng pinakamaliit na gold fur na bata pa lang, para medyo gaman ang loob mo. Isang sinag ng liwanag ang sumanib sa pagitan ng mga kilay ni Xiao Jinmao. Pagkatapos mong gawin lahat ng ito, tumalikod ka at umalis. Isang huling linya na lang ang naiwan. Ngayon ay magaan ang loob ko. Ituring na lang natin itong mabuting kapalaran. Napatda si Xiaoqi sa kinatatayuan niya, hanggang sa lumipas ang 10 araw. Nabili niya sa bayan ng mga aso ang maliit na gold fur na iyon. Ang ikinagulat nito ay, mahilig pala ang gold fur na iyon na humiga sa tabi ng kaliwang paa nito. At damaykit sa kanya ng mahina, doon lang niya naunawaan ang malalim mong ibig sabihin. Bumalik na sa kanya si Ruru sa bagong buhay. Sa mga susunod na dekada, tuwing matutulog ng mahimbing si Ruru, lagi itong muling babalik sa tabi nito. Pagkalipas ng 89 na taon, mapayapang pumanaw si Xiaoqi sa piling ng pamilya. Sa yelo dilaw na daan, bagamat malamig at maangin, punong-puno pa rin ng pananabik ang puso nito. Mula sa unahan, may pamilyar na sigaw na umalingaw-ngaw. Lumingon si Xiaoqi. Nakita niyang nasa unahan lang si Ruru. At sa isang iglap, nalabo ang paningin nito sa luha. Hindi na nakahiga si Ruru sa tabi ng kaliwang paa nito, kundi kasama na nitong lumakad papunta sa reinkarnasyon. Sa sandaling iyon, hindi na nakakatakot ang yelo dilaw na daan. Sa halip, umuugong ito sa kanilang usapan ni Ruru. Paglabas mo ng tindahan ng ihaw, kinunan mo ng litrato ang tiyan mong punong-puno na. Sakto mong sinulyapan sa malayo. Sa isa pang tindahan ng ihaw, nakaupo si Guan Xinghe sa labas, kumakain ng ihaw. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa direksyon mo. Ngumisi ka ng palihim sa isip mo.
Tapos hindi na lumingon at dumiretso siya papunta sa susunod na lokal na templo. Tumayo si Guan Xinghe at nagbayad, pero hindi niya agad sinundan. Tiningnan niya ang likod mong palayo ng palayo, tapos bumaling siya at pumasok sa tindahan ng ihaw na kakalabas mo lang. Boss, yung taong kakapasok lang ba kanina, kumain ng ihaw? May ginawa ba siyang kakaiba? Sa isang sulyap, bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa tatlong babae sa loob ng tindahan. Mas eksakto, kina Xiaoqi at Roro sa tatlong babae. Asong espiritu, ang balahibo nito, na parang malalim na ilog at bituin, ay nakatutok kay Roro. Mas tamang sabihing ang sinag sa gitna ng noo ni Roro. Ito ang marka ng reinkarnasyon. Nakilala ni Guan Xinghe ang pinagmulan ng sinag na iyon. Isa itong ipinagbabawal na hiwagang teknik ng underworld. Napakalakas nito. Kaugnay ito ng 6 na landas ng reinkarnasyon. Ang may ganitong marka ay pwedeng kusang pumili ng target na muling pagsilang. At maaari pang mapanatili ang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Kahit karaniwang tao alam na ang muling pagsilang ay malaking bawal sa langit at lupa. Kailangang may hatol muna ng 10 hari ng impyerno bago ito mapagtibay. At ang marka ng reinkarnasyon ay talagang bawal sa mga bawal. Paano nagamit ng isang taong nasa mundo ng mga buhay ang ipinagbabawal na teknik ng underworld? Talagang may kaugnayan siya sa underworld. Hindi inaasahan, may napulot siyang malaki. Sa huli, hindi niya sinubukang burahin ang marka ng reinkarnasyon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sobra ang hirap nito. Ang ganitong ipinagbabawal na teknik, sa mga sinaunang aklat niya lang nakita. Sa isang saglit, talagang hindi nito mabubura. Natakot siyang baka maaksaya lang ang oras at mawala ka pa. Sa bandang huli, papasok ka rin naman sa reinkarnasyon. Ang underworld na ang baalang umayos niyan. Agad na sinundan ni Guan Xinghe ang paglabas mo ng tindahan ng ihaw. Dahil ang gwapo mo, kakaiba talaga ang dating mo sa gitna ng mga tao. Mabilis kang nahanap ni Guanzinj. Ngayon, wala pang 10 metro ang layo ninyo. Papunta ito sa susunod na templo ng lupa. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Guanzinj na ang direksyon ng lakad mo ay diretso sa templo ng lupa. Nagpasya siyang hindi na sumunod pa. Balak kanyang salakayin agad doon. Aatakihin mo ako. Naramdaman mo ang matinding pagnanasang manakit sa likuran mo mula kay Guanzinj. Palihim kang nainis sa isip mo. Hindi ka naman nagulat doon. Kung ikaw iyan, handa ka na ring gumalaw. Siyempre, kahit para kay Roro man o sa tatlong paikat na marka na iniwan ni Xiaoqi. O para sa noalay mong asawang espiritu ng lupa, kahit alin doon ay sapat ng paalabin siya para kumilos. Mabilis, nakarating ka na sa templo ng lupa. Iba na ang lugar na ito kaysa dati. Kung dati ay mukha pa itong isang templo sa mata ng mga tao. Mas tamang sabihing isa itong altar ng lupa. Nakatayo ito sa ilalim ng lumang puno ng pino. Maliit lang ang altar at may mga bitak na. Pero nakatayo pa rin ito ng matatag kahit ilang taon na ang lumipas. Nang tumayo ka sa harap ng maliit na templo ng lupa, samantala, walang tao sa paligid. Biglang kumilos si Guanzinj na parang kidlat. Napakabilis ng galaw niya, nakakagulat, matalim ang tingin niya. Parang isang halimaw na sumirit palabas ng impyerno. Hindi ka ba natatakot na lumabas? Sa isang kisap mata, nasa likuran mo na siya, ni walang pag-aalinlangan. Isang palad ang tumama sa iyong likod. Nagningning ang kamay ni Guanzinj sa liwanag na parang nagniningning na apoy. May mga guhit pa itong misteryoso at lalo pang nakapagtataka. Kung may tagapagbantay o isang makapangyarihang cultivator na nasa lugar. Tiyak na mapaputla ang mukha nila. May bigat ang palad na ito na parang kapangyarihan ng isang halimaw na tagapigil ng demonyo. Hindi lang ito basta tama sa tao, kundi parang tumama pa sa hari ng mga bangkay. O sa katawan ng 1,000 taong halimaw. Kaya nitong ikulong at isara ang kanilang kapangyarihan. Para arestuhin ka, ginamit ni Guanzinj ang buong lakas niya. Sa tingin niya, kung makaka-react ka pa, at least, nasa antas ka ng tagapagbantay. Kung makakaiwas ka pa sa ganitong lakas, mas lalo nang hindi ka pwedeng maliitin. Talagang lampas na sa antas ng isang tagapagbantay. Maganda sana ang naiisip niya. Pero iba ang realidad. Pagkalunsad ni Guanzinj ng isang palad, napansin niyang hindi ka umiwas o gumanti man lang. Parang wala kang anumang reaksyon. Nakatayo ka lang sa pwesto mo, ni hindi lumingon. Ang spellmark ng malakas na halimaw na tagapigil ng demonyo ay nasa likod mo na. Natigilan si Guanzinj. Parang wala kang pakialam. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Guanzinj. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Tuluyang natulala si Guanzinj. Parang nagyelo ang oras sa sandaling iyon. Hanggang sa muli siyang makabawi ng kanyang ulirat sa sumunod na segundo. Isang di makapaniwalang sigaw ng gulat. Tinamaan ng spell ng halimaw na tagapigil ng demonyo. Pero walang kahit anong buhay na makakagalaw. Kahit kurap, hindi nila magagawa. Pero hindi lang basta nakatalikod ka. Kaya mo pa siyang harapin ng diretso. At sinukat-sukat mo pa siya mula ulo hanggang paa. Sa harap ng gulat niya, tinitigin mo siya. At bahagyang ngumiti. Iangat mo ang daliri mo at tinuro ang sarili mong kaliwang mata. Natigilan si Guanzinj. Hindi niya alam kung uunahin ba niyang panasan ang batong damaykit sa sarili niya. O itutuloy pa ang pagtatanong sa iyo, bakit hindi ka natatakan at nabaon sa kulungan? Pero wala kang ibinigay na oras para mag-isip siya. Pagkasabi mo noon, itinaas mo agad ang kamay mo. Hindi na siya makasabay sa iba pang nangyari. At bigla na lang naglaho ang kanyang anyo. Nasa 5 metro na ang layo nang muli siyang lumitaw. Sobrang delikado ng taong ito. Kahit hindi malinaw kung bakit hindi kanya nasil. Pero sa maliit na bagay na ito lang, makikita na ni Guanxinghe ang lakas mo. Higit pa sa inaasahan niya.
Mabilis na napagtanto ni Guan Xinghe ang panganib. Agad siyang napatulala, isang luma at payak na berdeng tansong espada ang biglang sumabog palabas. Umiikot ito sa palibot niya. Nakatuon si Guan Xinghe sa iyo ng mariin. At hinimas mo lang ang iyong baba, bahagya siyang ngumiti. Natigilan siya sandali, malinaw na hindi niya inakalang sisigot ka ng ganito kadali, pagkat ang aura ng pakikipagtunggaling ipinapakita niya, sapat na para makapangilabot sa karaniwang tao. Tinitigan ka niya habang mababa ang boses. Pinagmasdan mo siya at kalmado kang nagsalita, sikat ka ba? Oo rin. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo, kalahating multo. Bihirang ang makita, at mukhang hindi rin mahina ang lakas mo. Mula sa ilalim ka ba o mula sa impyerno? Napangiti siya ng mapakla. Bago mo ako tanungin, hindi ba dapat magpakilala ka muna? Mukhang nagkamali siya ng hula sa pinagmulan mo, pero pinili mong huwag magpaliwanag ng marami. Bigla kang ngumiti ng may lalim. Pero mabuti na lang. May tanong din ako sa iyo. Saan galing ang palawit sa leeg mo? Napako ang tingin mo, sa lihim na butil na nasa leeg niya. Napagtanto agad ni Guan Xinghe, na hindi mo lang nabasa ang lihim ng butil na iyon. Baka matagal mo na rin siyang sinusubaybayan. Sa isang kisap mata, mabilis na nag-isip si Guan Xinghe. Sino ka ba talaga? Ngumiti ka, at dahan-dahan kang nagsalita. Kagawad, nasabi ko na, bago mo ako tanungin. Dapat ay magpakilala ka muna, pero sa asta mong iyan. Mukhang hindi ka rin naman sisigot, pagkapitlag ng tunog ng gitarang bughaw. Sabay ninyong itinaas ang inyong mga ulo. Hindi alam kung kailan. May isang payak at eleganteng figura, pero naglalabas ng banal at makinang naliwanag ang apat na dragon sa paligid. Lumitaw sa tuktok ng inyong mga ulo. Biglang nagbago ang mukha ni Guan Xinghe. Hindi na niya kayo naabutan. Ang nakita niya lang ay biglang ramaga ang enerhiya ng espada. At sumiklab ang malademonyong lamig at bagyong galit na hangin. Tatlong puwersa ng kapangyarihan ng liwanag at kaluluwa na di matutumbasan sa daigdig. Ang sabay-sabay na sumambulat mula sa kanyang katawan. Naghalo ang tatlong puwersa at ang lumang espada na tanso, at marahas na sumalakay sa mukhang pudpud na dragon. At ang apat na dragon, bukod sa maputol ng espada at magkalagas ng mga nagliliyab na piraso. Wala nang ibang galaw. Nabigla si Guan Xinghe, habang nagdududa pa siya sa nangyayari. Tinabingan siya ng sinag at ulo ng dragon, at nakita niyang sinipsip siya ng apat na dragon, at naisama ka rin sa loob nito. Bago ka tuluyang lamunin ng dragon ay mahina kang nagsalita, ay... Talagang bitag ito, habang ikaw at si Guan Xinghe ay hinihigop ng sirang apat na dragon. Kasabay noon, sa isang mataas na gusali sa malayong kabiserang lungsod, si He Cheng Wang ay nakatayo sa matulis na dulo ng tuktok ng pader. Kahit sira at luma na ang suot niyang mariinggol na kasuotang pangmaharlika, hindi pa rin ito may tatago ang una niyang tindig at butong mandirigma. Ngumiti siya ng bahagya, habang mata man niyang minamasdan ang direksyon ninyo. Ay, biglang saya naman. Akala ko kung sino, ikaw pala, ang istorbo kong bisita. Hindi ko nakuha sa bibig ng maltong matanda ang pinanggalingan mo. Hindi ko inakalang mahuhuli pa kita, noong hindi pa katagalan, pati ang hari ng itim na lungsod, kung gusto kang hanapin sa Jincheng, kailangan pang magpagulong-gulong at magtanong-tanong. Nang mapasakamay ng pamilya ng lupa at espiritu sa Jincheng ang kulungan ng langit, alam na niya. Kung gusto kanyang mahanap, kailangan lang niyang sipsipin ang taba mula sa bibig ng multo, o kaya ay ang lalaking nakaitim na usok at parang sumulpot mula sa kawalan ng damaykit sa iyo. Pero mahirap silang isa-isang tugisin at isa-isang durugin. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ng hari ng itim na lungsod ang napakalakas na aura mula sa ilog ng pagmamasid ng bituin. Agad niyang namalayang ang aura na iyon ay nasa antas ng mga espiritu. Agad siyang naghiwalay ng isa pang katawan upang pumunta at tingnan. Pero bigla niyang natuklasan na bukod sa aura ng ilog ng pagmamasid ng bituin, may isa pang aura na lalo pang nagpasaya sa kanya. Aura mo ito. Walang pag-aalinlangan. Inilabas ng hari ng itim na lungsod ang talagang inihanda niyang pananggalang para sa iyo. Ang kulungan ng langit, ipapasok kita at ang ilog ng pagmamasid ng bituin sa loob ng kulungang iyon. Itinaas ng hari ng itim na lungsod ang isang kamay, parang bulalakaw na humihiwa sa gabi. Lumipad ang kulungan ng langit palayo, at marahang bumagsak sa kanyang palad. Mukha itong dalawang napakalalaking palad na modelong kulungan mula sa sinaunang panahon. Kapag tiningnan ng maigi, may dalawang maliliit na tao sa loob. Huwag na. Isa itong kayamanang mula sa mundo ng mga Diyos. Ni isang espada ng liwanag ay hindi kayang saktan siya. Himas-himas lang sa balbas. Nangungutya ka lang sa isip mo. Mukhang hindi na kailangang maghanap pa ng pinuno ng lupa at espiritu. Itigil ang pag-atake, ilog ng pagmamasid ng bituin. Ang kulungan ng langit, parang narinig na niya ang pangalang ito noon. Pero hindi niya agad maalala, nang papausok na sana siyang magtanong. Biglang may naramdaman kayong pares ng mata, na nakasilip sa inyo mula sa likod ng mga rehas. Ang mga matang iyon, tila pagkalalaki ng higanti. Punong-puno ng ngiti, lumipad lampas sa ilog ng pagmamasid ng bituin. At sa huli ay tumapat mismo sa inyo. Ang tagal na rin nating di nagkita, matandang kaibigan. Narinig mo ang boses, may matagal ng alaala na muling nagising. Ikaw pala, hari ng itim na lungsod. Hindi ko inakalang magtatagpo tayo ulit ng ganito. Ngayon malinaw na sa akin. Kaya pala sabi ni Xiaohei, noon, ang lakas ng loob mong lihim na magpanggap at gustong patayin ako. Kaya pala may kulungan ng langit. Mahirap harapin ng harapan ang halimaw na ito. Kaya kailangan gumamit ng mga maduduming paraan.
Pero itong ibinigay kong regalo, siguradong magugustuhan mo. Habang handa ka nang sumagot, pero sa sandaling iyon, naputol kayo ng boses mula sa ilog ng pagmamasid ng bituin. Ikaw ang hari ng itim na lungsod. Malamig itong tumitig ang hari ng itim na lungsod sa kanya. At naalala ang ulat sa insidente sa bayan ng Fengdo, na naglalarawan sa kulungan ng langit ng hari ng itim na lungsod. Tumaas ang kilay ng hari ng itim na lungsod at tumingin sa ilog ng pagmamasid ng bituin. Ah! Kilala mo ako. Ikaw halos naging malaking sakuna sa bayan ng Fengdo. Bilang lakas ng Kok 749, walang awang tinitigan siya ng ilog ng pagmamasid ng bituin. Ang gusto lang niya ay personal na patayin ang hari ng itim na lungsod. May galit ka sa hari ng itim na lungsod. Gusto kang patayin ng hari ng itim na lungsod. Masasabing matinding alitan na talaga. Hindi niya ako mapatay, lalo lang siyang naiinis. Kung ganoon, mas mabuting unahin na natin ang totoong pakay. Magkaisa tayo at basagin ang kulungan ng langit, at unahin munang patayin ang hari ng itim na lungsod. Sa puntong ito, tumango ka na lang ng bahagya. Ang harapin ng hari ng itim na lungsod ang mahalaga ngayon. Nakaupo ka lang sa sahig at pumalakpak pa sa gilid. Tawagin mo si Xinghe na pumunta dito at maupo. Natigilan si Xinghe sandali. Hindi mapigilan ng sulok ng labi niya ang pag-angat. Anong oras na ba ngayon? Nag-aalala ka pa rin sa mga pagitan natin. Hindi ba dapat magkaisa tayo laban sa kalaban? Sa mismong sandaling iyon, naputol ng tawa ni Haring Itim ang katahimikan. Gaya ng dati, ni kaunting pangungutya mo ay hindi ka natinag. Hindi ko lang alam kung talagang naninigas ka lang. Hindi masama ang iniisip mo. Mag-isa ka lang, hindi mo masisira ang kulungang ito sa langit. Kailangang makipagsanib ka sa lalaking ito para may tsansa. Pero ang masaklap, kahit ganoon, huwag ninyong isipin na madali itong mababasag. Kulong ito na itinali kay Shiming. Nagpatuloy si Haring Itim. Kilala mo ba si Kishan Dasheng? Dahil sa pag-aaklas niya sa palasyo ng langit, inipit siya ni Buddha sa ilalim ng bundok ng 5 daliri, kaya ginawa ng langit ang kulungang ito sa langit. Para takutin ang mga Diyos at Espiritu. Mas matibay pa ito kaysa sa bundok ng 5 daliri, na hindi basta-basta mababasag. Sapat na para ikulong ang mga Diyos at Buddha sa buong kalangitan. Natahimik si Xinghe sa sinabi. Tiningnan kanya ng palihim. Nang makita niyang wala kang naging reaksyon, lalo siyang kinabahan sa loob. Lalong bumigat ang mukha ni Xinghe, dahil kahit magsanib pa kayo, wala ring silbi. Paano pa kayo makakatakas sa kulungang ito? Hindi alintana ni Haring Itim ang pagbabago ng ekspresyon ni Xinghe. Tiningnan kanya at bahagyang nagsalita, mas mabuti pang matuto ka sa lalaking ito, na walang awang loko. Kung alam mong hindi ka makakatakas, edi tumabi ka na lang at magpakabait. Sa paningin ni Haring Itim, wala siyang ni kaunting ikinagulat. Matagal na niyang nahulaan na kapag naipasok ka sa kulungang ito sa langit, wala ka nang mapipili kundi magpakahirap o walang gawin. Ang tanging ikinagulat niya, ay hindi ka napasuko gaya ng inakala niya. Napapikit siya at napangiti, tahimik siyang nagbilang sa isip, kapag nagtagpo na ang aking anyong hiwalay at tunay na katawan, at maipagamit ko na ang kulungang ito sa tunay kong anyo. Tingnan natin kung makakapanatili ka pa sa ganyang kalma. Sa madaling salita, ihahatid ko siya pabiyak papunta sa tunay kong anyo. Sa loob ng kulungang ito sa langit, umupo ka na lang ng payapa, bumati siya kay Xinghe. Halika, maupo ka muna. Tama ang sinabi ni Haring Itim. Mag-isa ka lang, hindi mo mababasag ang kulungang ito sa langit. Pag-usapan muna natin kung paano lulutasin ito. Puno ng duda ang mukha ni Xinghe. Sa ganitong sitwasyon, bakit ang kalmado mo pa rin? Pero sa huli, tahimik siyang umupo sa isang tabi. Sinasadya niyang maglagay ng distansya, at saka magpahinga ng katawan. Ayos na ayos, di ba? Pag-usapan muna natin ang nangyari kanina. Ngumiti ka habang nagsasalita. Sino ka nga ba noon at hindi mo pa nasasabi ng buo? Muli kang tumingin sa nakabiting palamuti sa leeg ni Xinghe. Pero wala siyang sagot, basta nakatitig lang siya sayo, na para bang may gusto siyang itanong pero di may buka. Bakit ka ba ni hindi man lang nagmamadali? Hindi ka ba natatakot na may mangyari kapag hawak ka ng patay mong kaaway? Hindi ako naniniwalang basta na lang ako palalampasin ni Haring Heikiao. Basta sumagot ka lang ng kusa. Akala niya, siya ang patay mong kaaway, at totoo naman. Pero isip lang niya iyon. Hindi ko kailanman inisip na siya ang kaaway ko. Kakapatanong pa lang ni Xinghe nang biglang. Napansin mong wala ring signal ang telepono mo. Kaya binuksan mo na lang ang offline game na nai-download mo noon. Hay naku, kung ayaw mong magsalita, edi huwag. Unahin mo munang pakinggan ang kwento ko. Dahan-dahan kang magsalita, matagal nang may isang walang pangalang maliit na nayon, na ang mga tao ay umaasa sa kabundukan para mabuhay. Karamihan sa mga lalaki roon ay mga mangangaso. Sa umaga, pumapasok sila sa bundok para manghuli at manggamot ng mga halamang gamot. Sa gabi, tinuturuan ko ang mga bata ng kaunting kaalaman. Kapag bakante ang mga bata, parang namunguha lang sila ng pugad o namimitas ng halamang gamot. May isang araw, may nadiskubre sa nayon. Ang mga bata kapag gabi, hilig talagang umakyat sa bundok. Alam mo naman yan. Sa bundok, delikado ang gabi, 4 ang nakatago ang panganib. Lalo na noong sinaunang panahon. Hindi pinapayagan ng mga taga-nayon na lumabas ang mga bata pagkalipas ng hating gabi. Pero hindi talaga sila nakikinig. Kaya ang mga taga-nayon, medyo weird ang tingin doon. Noon, madalas ko silang paalalahanan na huwag nang lumabas ng gabi. Bakit ngayon bigla na lang ayaw na nilang sumunod? Sa tingin mo, bakit kaya? May mga nakakagulat talaga sa Observance River. Pero parang napukaw rin sila ng kwento. Kaya nasabi niya ng pabiro, na para bang nabighani siya.
Pagkatapos niyang magsalita, dinugtungan pa niya. Noong sinaunang panahon, karaniwan lang na may mga halimaw sa bundok na kumakain ng tao. Lalo na ang mga bata, baka isang nilalang sa bundok ang nangakit sa kanila. Tama ang hula mo, pero hindi pa buo ang sagot mo. Sige, ituloy mo. Totoo ngang may nilalang na nangakit sa kanila, pero kalaunan, may sumagip din sa kanila. Mas lalong naging interesante ang Observance River. Hindi napigil ang magtanong, pati bata rin ba iyon? Oo, pero kailangan may dagdag na palayaw. Anong palayaw? Multo. Multo, muli niyang kinumpirma. Tama, isang batang multo. Mas eksakto, isang ligaw na maltong kaluluwa. Kasabay ng paliwanag mo, biglang nagiba ang mukha ni Observance River. Parang may narinig siyang pamilyar na ibig sabihin. Hindi niya namalayang hinawakan ang kwintas sa dibdib. Paano ba titingnan ang kwentong ito? Parang kwento rin ng ninuno ng sinabi ng tatay at nanay niya. Lalo na ang tungkol sa ninuno, tungkol sa parte kung paano nakuha ang kwintas na iyon. Ayon sa sabi-sabi, noon daw sa isang nayon sa bundok, ang ninuno raw nila ay nakatagpo ng isang batang multo. Ang batang maltong iyon ay siya raw ang nagbigay sa bandang huli ng kwintas. Sa taong nagdala nito sa ninuno, napaisip siya sa mga kwento tungkol kay Observance River, at hindi napigil ang magtanong. At pagkatapos, ituloy mo pa, napansin ng mga taga-nayon na may mali sa mga bata, kaya nagpa siya silang magpadala ng ilang matatapang na lalaki, na palihim na sumunod sa mga bata, para tingnan kung ano talaga ang nangyayari, at nakita nila ang isang tagpo, na hindi nila malilimutan. Ang mga bata sa bundok, ay nakikipaglaro sa isang batang multo at tuwang-tuwa pa nga, nanguwan ng pugad ng ibon at nanghuli ng mga alitaptap. Pati nga pinapatnubayan pa sila ng batang multo para manggalimot at mangulit ng tigre sa puwitan. Pagdating mo sa puntong ito, huminto ka at maingat na nagtanong. Sa tingin mo, ano ang mangyayari pagkatapos? Nang madiskubre ng mga taga-nayon ang batang multo, naghanap sila ng pari para palayasin ito. Parang may punto ang sinasabi ni Observance River, kaya dinugtungan pa niya. Ang inanyayahan nila ay isang napakahusay at napakabuting matandang pari. Tahimik niyang tinimbang sa isip ang sitwasyon. Nagpa siya si Observance River na isalaysay na niya ang kwento ng ninuno. Pagkatapos makuha ang kwintas, dahil may isang bagay na kailangan niyang tiyakin, na ang itim sa harap ng mga mata, ay ang kwento ng kaaway. Bakit parang magkahawig ang kwentong nakuha ang kwintas at ang kay ninuno? Kailangan niyang tiyakin ang dalawa, kung iisa ba talaga ang kwentong iyon. Pansarang kulot na bracket, pansarang kulot na bracket. Bigla kang mapapatawa sa gilid ng bibig. Itinaas ang isang makapal na tabing. Tahimik na nakumpirma ang isang bagay. Nakuha ng taong ito ang malabatandeng na kwintas. Hindi aksidente iyon. Ang pagbanggit niya sa Astronomia River ay kusang lumabas. Ang ibig kong sabihin, tama ba ang mga sumunod? Tama nga. Isa siyang matandang Taoist, may pangalan din siya kahit paano. Pinagmasdan siya ng maigi ng Astronomia River. Biglang naging matalim ang tingin. Bakit hindi mo na ituloy? Tatawa ka pa. Huwag kang magmadali, hintayin mo akong ayusin muna ang mga salita, isa-isahin mo pa ng mas malinaw. Labis na natakot ang mga taga-nayon nang makita ang maltong bata. Nagpa siya silang mangalap ng pera ng palihim, at saka nakatagpo sila ng isang batang Taoist, natigilan si Astronomia River nang marinig iyon. Batang Taoist, pero ipinahiwatig mo na kalmayan muna siya. Patuloy kang magsalita, sa totoo lang, ayaw talaga ng mga taga-nayon. Hiniling nila sa batang Taoist na ito, na bata pa raw siya, at baka hindi mapagkakatiwalaan. Wala namang pakialam ang batang Taoist, pinayagan pa niyang maghanap sila ng isa pang matandang Taoist, kaya tinanggap niya ang bayad. Kinagabihan, dumating agad ang matandang Taoist sa nayon. Pero muntik nang mahuli talaga ang maltong bata, nasa kritikal na sandali lang. Pinigilan ng mga bata sa nayon ang matandang Taoist, nagkaroon na ng awa ang mga bata at ang maltong bata sa isa't isa. Nang makita nilang kukunin na ang maltong bata, sinugod nila at niyakap ang matandang Taoist, maging kinagat pa nila ang kamay niya. Sinasabi nilang walang ginagawang masama ang maltong bata sa kanila, gusto lang daw nitong maging kaibigan nila. Sa huli, napasubo ang matandang Taoist sa pagmamakaawa ng mga bata, at hindi niya isinama ang maltong bata. Pinaalalahanan pa niya ang mga taga-nayon na layuan ito. Dito, marahang sumingit si Astronomia River at nagsalita, magkaiba ang landas ng tao at multo. Kapag matagal silang nagsama, maaapektuhan ang sigla ng tao. Totoo nga iyon, bagamat inosente ang maltong bata, kapag tumagal, masasaktan din ito ang mga bata. Iminungkahi ng matandang Taoist na tanggapin ang maltong bata bilang alagad. Pero tumanggi ang maltong bata, dahil ayaw niyang iwan ang mga bata. Nakiusap siya sa matandang Taoist na pwede ba siyang manatili. Pero imposible iyon. Kapag masyadong matagal ang multo sa mundo ng tao, siguradong matutuklasan din siya. Maaga o huli, mangyayari talaga iyon. Ang espiritu ng bundok sa kabundukan ay tiyak na mapapansin ang kakaiba sa nayon. At kapag may multo, lalo lang didilim ang buong nayon. Kahit hindi pa ito mapansin ng espiritu ng bundok, maaamoy pa rin ito ng mga dumadaang Taoist na may kakayahan. Ipinakita ng matandang Taoist na wala siyang magagawa, pero hindi siya umupo na lang at nagmasid. Sa halip, binigyan niya ng isang pangmultong panlaban ang bata. Sinabi niyang hindi niya ito matutulungan. Pero may isang tao na kayang gawin iyon. Doon lang naunawaan ng mga taga-nayon. Ang taong tinutukoy ng matandang Taoist ay ang batang Taoist na una nilang ayaw imbitahan.
Nang marinig ito, tuluyang napatulala si Astronomia River. Ang kwentong sinabi mo ay kaparehong-kapareho ng karanasan ng kanyang ninuno. Mabilis niyang inagaw ang pagkakataon para magsalita, at sinabi raw ng matandang Daoist na may mata ang mga taga-Nayon pero bulag sa hiyas. Mas matindi pala ang batang Daoist na una nilang tinanggihan. At kaya pa nitong ayusin ang problemang nadiskubre ng Korte ng Lupa sa Maltong Bata, dahil may koneksyon siya sa Korte ng Lupa. Pagdating dito, si Astronomia River ang naupo bilang pinuno. Koneksyon sa Korte ng Lupa, ang ipinagbabawal na salamangka sa mundo ng tao ay tumutugon sa umiikot na ganti. Batang Daoist, parang pagpipinta ng puzzle ang lahat. Sa isip niya, nagkakasalubong at naglalapat ang lahat.